Silent Channel. Kabanata 1551 hanggang 1560. Ang isa ay isang espesyal na kaso, paano ang dalawa? Ano ang ibig sabihin ng dalawa? At umatras pa rin sa huling sandali na ito, hindi ba't nawawalan na lang ito ng mukha ng Spirit Tower? At the same time, he was also expressing to everyone, Shrek is back. Bukod dito, mahusay at malakas pa rin si Shrek. Sa martial arts contest na ito ni Master Rulan, makapasok pa rin siya sa huling yugto. Sa wakas ay binago ng Chenggu Dongfeng na nakaupo sa rostrum ang kanyang kutis. Nagsimulang maging mabangis ang kanyang mga mata, Shrek, pinili talaga nilang gamitin ang pamamaraang ito para mag-counterattack. Dati, ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng mga kalahok ay iniimbestigahan at na-verify, ngunit walang nakitang mga problema sa kanilang mga pagkakakilanlan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mayroon silang paraan upang gawin ang lahat ng ito. Napasabog si Shrek. Kahit na may natitira pa, hindi na masyadong marami, pabayaan silang lahat. Sino itong tumutulong sa kanila? Bukod dito, ano ang nangyayari sa lottery na ito? Bakit konektado ang dalawang tao mula sa Shrek Academy? Biglang nag-atubili ang ngiti sa mukha ni Effie, alam niyang may nangyari, siguradong mali. Gayunpaman, ano ang magagawa niya sa ilalim ng titig na ito? Ano kayang gagawin niya? Sa pagkakataong ito, hindi man lang siya gumamit ng mga salita para burahin ang kanyang iniisip. Nagmamadali niyang kinuha ang susunod na resulta ng lottery at nagmamadaling sinabi, "Bueno, patuloy nating iimbitahan ang susunod. Ang finalist mula sa pangalawang grupo, si Li Ji. Welcome." Medyo mataba ang figure ni Li Ji, laging nakangiti. Binigyan siya ng napakatalino na palayaw sa martial arts contest na ito, na tinatawag na Destruction Palm. Huwag mong tingnan yung chubby figure niya, pero ang bilis niya. Ngunit ito ay napakabilis, at mayroong isang malakas na mapanirang kapangyarihan sa palad ng magkabilang kamay, at iba't ibang mga estado ng pagpapala ang lumilitaw sa katawan sa panapanahon, na kilala bilang pagsira sa mga kaluluwa. Sa madaling salita, lahat ng martial arts ay masisira sa harap ng kanyang Destruction Palm, wala sa kanila. Sa lahat ng mga grupo, ang mga manlalaro sa pangalawang grupo ang pinakamahina sa pangkalahatan, at walang pamagat na dawluo. Sa makatuwid, ang ikawalong ring cultivation base ay halos hindi niya nakatagpo ng anumang napakalakas na kalaban. At sa wakas ay naging napiling kandidato, na itinuturing na isang makinis na hangin. Mayroong dalawang laro kung saan ang dalawang manlalaro na may kakayahang makipagkumpetensya sa kanya ay pinili pa na mag-abstain matapos talunin ang lahat ng iba pang mga manlalaro. Kaya naman, tinawag din siyang pinakamaswerteng isa sa mga napiling manlalaro. Ako ay mula sa Shrek, ang aking tunay na pangalan ay Shu Lizzie, huminto ako. Nakangiting sabi ni Li Ji, at umatras ng dalawang hakbang paatras. Oo, siya si Shu Lizzie na nagtataglay ng martial spirit ng mga bonds, ay gumugol ng pinakamasakit na trabaho sa ilalim ng kapangyarihan ng pagkawasak, at si Shu Lizzie ang pinakadalisay na Shu Lizzie na nagal-inang ng kasanayang Zuanshan. Dahil ang tinatawag na kasipagan ay makakabawi sa kakulaitan, bagamat wala siyang sinabi, para makasama si Ye Xinglan, ang pagsisikap na ginawa niya ay hindi mas mababa sa sinuman sa koponan. Oo, ang pangalawang grupo, na lumitaw, ay siya. Tatlo. Ang mga manunood ay nabalisa mula sa isang kaguluhan, at kahit na ang mga hanggal na tao ay nakikita na ito ay ang Shrek Academy na sadyang naghahanap ng isang bagay. Sa martial arts contest na ito, 3 tao ang sunod-sunod na napili, at 3 tao ang umatras. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa buong kontinente sila sa sobrang bilis, bumalik na ba si Shrek? Namula ang mukha ni Chenggu Dongfeng, at si Chenggu Zhangting, na nakaupo sa tabi niya, ay gustong tumayo ng galit. Hinawakan siya ni Chenggu Dongfeng, anong ginagawa mo? Hindi pa ba sapat na nakakahiya? Ngayon ay live broadcast na, buong federation ay nanunood ng martial arts contest na ito, kahit dudurog ka ng ngipin, sa tiyan mo lang masusuka. Medyo matamlay si Effie, at medyo natatakot pang ang magpatuloy. Ito ay ganap na lumampas sa nakaraang hula, at walang sinuman ang umaasa na ganoon ang mangyayari. Bilang isang tao ng Spirit Spreading Pagoda, tiyak na alam niya ang kalungkutan sa pagitan ng Spirit Spreading Pagoda at Shrek Academy. Kaya naman, mas tumatambol sa puso ko, kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, si Guyana sa stage ng imbitasyon ay biglang tumingin sa kanya at mahinang nagsabi, magpatuloy. Umalangaw-ngaw sa tenga ni Effie ang boses nito na parang tambol sa umaga at gabi, na nagpabalik sa katinuan ng host. Sa panghihikayat ni Guyana, nakahinga rin siya ng maluwag. Dahil tapos na ang usapin, hindi sa kanya ang responsibilidad. Itutuloy ang invitational meeting, kung hindi, magiging biro. Napakalaki ng namuhunan ng Spirit Spreading Pagoda, hindi mo ito maibibigay sa kalahati. Umaasa na lang siya na wala ng gamo-gamo sa likod, at wala ng mga Shrek na lilito. Ako ay taga-Shrek at ang aking tunay na pangalan ay Ye Xinglan. Nag-quit ako. Ang babae ay nagbalat kayo bilang isang lalaki at kinilala bilang Diyos ng Espada sa patimpalak na ito.
Malinaw na naabot niya ang antas ng kaluluwa ng espada at minsan ay naging paboritong yelan. Ako ay mula sa Shrek, ang aking tunay na pangalan ay Shu Xiaoyan, at ako ay huminto. Isang babaeng nakabalat kayo bilang isang lalaki, na kilala bilang hari ng kontrol, ang unang controller sa ilalim ng mabituing kalangitan, ang kalaban na kumokontrol sa maraming laro ay desperado sa kamatayan hanggang sa maubos ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Si Shu Yan, na pagod, ay umatras. Ako ay mula sa Shrek, ang aking tunay na pangalan ay XEXE, at ako ay huminto. XEN, kakaiba ang pangalan na ito, ngunit ang lakas na ipinakita niya sa kanyang koponan ay kapanipaniwala. Kilala siya bilang isang time traveler. Wala pang nakakagawa. Talagang hawakan ang kanyang bilis, madalas na natatalo sa laro nang hindi nahahanap ang kanyang posisyon. Oo, taga-Shrek din siya si XEXE. Manhid na talaga si Effie sa mga oras na ito, 6 ang buo. Maliban na ang unang Blue Buddha ay normal, 6 na tao ang sunod-sunod na lumitaw, lahat ng 6 ay mula sa Shrek. Sa paglitaw ng mga pangalang ito, ang mga kawani ng Lingling Pagoda ay mabilis na nagpadala ng mga resulta ng pagsisiyasat kay Chenggu Dongfeng. The Shrek 7 Devils, sila ang contemporary Shrek 7 Devils, maliban sa lalaking nangunguna, nandito na sila. Biglang kumislap ang isang kidlat sa isipan ni Chenggu Dongfeng, naaalala ang lahat ng mga nakaraang laban, ang kanyang paghinga ay biglang bumilis, dahil naiintindihan na niya, lubusang naiintindihan, at naisip din niya ang isang bagay ng malinaw. Paano gawin? Sa sandaling ito, maging ang master ng Spirit Transfer ng Pagoda ay medyo nataranta, at ang ilan ay hindi alam kung paano ito haharapin. Itigil ang martial arts contest. Kung ganoon, ang buong Spirit Transfer ng Pagoda ay magiging katatawanan ng buong lipunan, ngunit kung magpapatuloy ito, ang ritmo ay ganap na nahulog sa kontrol ng kabilang partido. Paano naging posible na ang 6 na Shrek Monster ay nasa iba't ibang grupo sa panahon ng draw, at maaari pa rin silang maging kwalipikado sa iba't ibang grupo? Kabilang sa mga ito, mayroong mga Oiliari Soul Masters. Ano ang problema sa lottery na ito? Kung walang mga trick, sino ang maniniwala? Sino ang taong gumuhit ng loto? Ang isa na gumuhit ng lottery ay personal niyang inimbitahan, mula sa Deputy Master ng Temple of War. Gayunpaman, bakit naging ganito ang lahat ng ito? Sa wakas ay ang ika-8 tao na. Hindi pinuntahan ng matipunong lalaki si Guyan sa kinatatayuan, ngunit sinabi sa malalim na boses, nagmula ako sa Tang Sect, ang tunay kong pangalan ay si Ma Jinchi, at personal akong binabantayan ng Tang Sect Master. Huminto ako. Sa wakas ay si Shrek na, at ang unang reaksyon ni Effie ay nakahinga ng maluwag, ngunit ang kanyang mga mag-aaral ay lumaki sa susunod na sandali. Tangmen. Ang Tang Sect ngayon ay inuri bilang isang pagtataksil na organisasyon ng Federation. Tang Sect, ito pala ay Tang Sect. Paano ito magiging Tang Sect? At masyadong pamilyar ang pangalang si Ma Jinchi. Oo, ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan, si Ma Jinchi, isang liham ng pagpapakilala mula sa Southern Legend. Sa grupong kinabibilangan niya, walang kalaban-laban, si Title Daoluo, na walang kapantay na malakas at maunlad. Walisan lahat ng paraan. Ngunit dahil sa kanyang edad, hindi siya nakatali kay Yulungyo. Hindi naniniwala ang mga manunood na gusto ni Guyan na ang magaspang na uri na ito. Kailan talaga naging personal guard ng Tang Sect Master si Sima Jinchi, ang marahas na Windsword Demon? Tang Sect at Tang Sect Master, nang lumabas ang dalawang salitang ito, hindi lamang ang mga manunood sa eksena, kundi ang buong federation ay puno ng pagkabigla. Sa rostream, biglang tumayo ang deputy speaker at sumigaw, "Dali, hayaan ang lahat ng media na ihinto agad ang pagsasahim-papawid. Master ng Dongfeng Tower, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Ano ang nangyayari?" Galit siyang umisi kay Chenggu Dongfeng. Dahan-dahan ding bumangon si Chenggu Dongfeng sa oras na ito. Conspiracy, walang duda na ito ay isang sabuatan. Mula sa simula ng martial arts contest hanggang ngayon, naging maayos at maayos ang lahat. Sinong mag-aakala na ang counterattack mula sa Tang Sect at Shrek ay talagang lalabas sa huling araw na ito? Sinong mag-aakala na ito ang sitwasyon sa harap mo? Huwag huminto sa pagsasahim-papawid. Biglang sumigaw si Chenggu Dongfeng. Galit na sinabi ng deputy speaker, nakakahiya na ba? Bakit hindi ka huminto sa paghihintay? Napaawang ang bibig ni Chenggu Dongfeng, huli na ang lahat. Ang paghinto ay mas halata. Sa puntong ito, gumalaw ang kanyang mga labi, at may sinabi siya sa deputy speaker. Sumimangot ang deputy speaker at nag-aatubili na tumango, "Sigurado ka?" Mataimtim na sinabi ni Chenggu Dongfeng, "Sigurado ako. Ngayon lang ako makakasigurado, sa ganitong paraan lang natin maibabalik ng bahagya ang ilang nawalang reputasyon." Bukod dito, dumating ang Tang Sect at Shrek para gumawa ng gulo, at sa opinyon ng publiko, agad kaming naghanda. Huminga ng malalim ang deputy speaker, agad na naunawaan ang kahulugan, at same time na sinabi, "Paumanhin, medyo nabalisa ako ngayon. Agad akong nanguna sa pagharap dito." Tang Sect at Shrek, napakagaling, ha? Hindi pinanood ni Chenggu Dongfeng ang pag-alis ng vice chairperson,
ngunit muling itinuon ang kanyang tingin sa playing field. Ngayon lang niya ito matitiis. Kung maabala lang niya ang paligsahan sa martial arts at magre-recruit ng mga kamag-anak sa ganitong paraan, kung gayon ang reputasyon ng Spirit Pagoda ay matatapos na. Ang Tang Sect at Shrek Academy ay nang-ahas na gawin ito, at hindi sila natatakot sa anumang pagkagambala. Sa sandaling ang pagkagambala, ang mga tao ay hindi malaman kung paano gawin ang koneksyon. Kaya wala siyang magagawa ngayon at maghintay na lang sa pag-unlad ng sitwasyon. Nanginginig na ang kamay ni Effie, hanggang sa marinig niya ang isa pang pangungusap mula kay Guyana sa kanyang tainga para magpatuloy. Saka lang kinuha ang 10th pick. Sa audience, nagkaroon na ng hiyawan. Sa kanila, hindi lahat sa kanila ay sumuporta sa Shrek at Tang Sect. 7 magkakasunod na tao ang umatras. Hindi ba ito gumagawa ng gulo? Ito ay masyadong halata, at para sa maraming tao, umaasa pa sila na ang isang napakagandang Silver Dragon Princess na si Guyana ay makakatagpo ng kanyang kaligayahan. Kaya naman, nagkaroon na ng hiyawan sa mga manunood, at tila medyo magulo ang eksena. Ang ika-9 na lugar. Pakiusap, aheng, pakiusap. Hehe, galing ako sa Ontology Sect. Tumayo ang matipunong si Aerong. Sa wakas ito ay hindi Shrek at Tang Sect. Sa wakas, lubos na gamaan ang loob ni Effie. Ako ang kuya ng Tang Sect Master, umatras din ako. Ngumiti si Aerong at umatras. Ang hakbang na ito ay 2 hakbang sa unahan ng iba. Oo, ang 10 tao na sa wakas ay nakapasok sa top 10, bukod sa Lan Fozzie na kilala na ni Tang Wulan na babae, ay ang Shrek 7 Devils kasama sina Sima Jinchi at Aerong. Ito ay tila isang napakasimpleng resulta, ngunit sa katunayan ang pagiging komplikado na kasangkot sa operasyon nito ay mahirap ilarawan. Mula noong unang pagpaparehistro, nagsimula na itong tahimik na pagpaplanong pumasok. Ang lahat ng aspeto ng relasyon, mula sa Tang Sect at sa network ng relasyon ni Shrek ay ganap na kumalat. Sina Tang Wulan at Chenggu Zhangting ay pinagsama-sama. Ito ay hindi lamang ang resulta na gusto ni Chenggu Dongfeng, kundi pati na rin ang resulta na gusto ni Tang Wulan. Walang planong bigyan ng pagkakataon si Chenggu Zhangting na ipasok ang huling link. Sa 10 napiling kandidato, 9 ay mula sa Tang Sect at Shrek, at 1 ay babae. Ang lahat ng mga plano ay nabuo ng matagal bago magsimula ang komperensya. Ito ang counterattack mula sa Tang Sect at Shrek. Ang counterattack laban sa Spirit Spreading Pagoda. Ano man ang opinyon ng publiko, walang duda na ang mukha ni Ling Ling Pagoda ay labis na nahihiya sa pagkakataong ito. Isa pa, hindi pa tapos ang lahat. Nanginginig ang boses ni Effie na nakatingin sa harapan ng field, tanging si Lan Fozzie lang ang unang nagpakita at ang huling tao ang naiwan. Si Yulungyo, sa ilalim ng korona ni Yulungyo, ang prinsipe ng Shenlang. Bigla, may naintindihan din siya, at hindi sinasadyang ibinalik ang tingin kay Yulongyo. Kalmadong itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, tinitingnan si Guyana sa entablado, hindi naalis ang tingin nito sa kanya. Ano man ang panlabas na talakayan, kung ano ang reaksyon ng mga tao, at ang mga kasosyo ay isa-isang umatras, ang mga ito ay tila walang kinalaman sa kanya. Tiningnan lang siya nito at tahimik na tumingin sa kanya. Parang gusto kong sabihin sa kanya na higit pa sa iniisip mo ang kaya kong gawin ngayon. Hindi na ako ang Tang Wulan na dating ako. Hindi na lang ako isang estudyante o miyembro ng Tang Sect. Ako ang master ng Tang Sect, ang master ng Sigurd Pavilion ng Shrek Academy, at isang taong kayang baguhin ang maraming bagay. Nakatingin din sa kanya si Guyana, at ang kanyang tingin ay medyo mainit, kahit na puno ng pagiging agresibo, ang kanyang tingin ay medyo komplikado, nakatingin sa kanya ng komplikado. Siya lamang ang nakatuklas ng mga ito at lahat ng mga ito. Naiintindihan din niya kung ano ang gagawin ni Tang Wulan, ngunit hindi niya ito mapigilan ng maaga, dahil makakasakit ito sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, hindi niya maamin ang kanyang kapalaran. May misyon siya. Walang duda na si Yulongyo ang huling lumitaw, at ito ay natural na nakaayos na. Ang pinakamahalagang tao ay dapat na natural na lumitaw sa huling yugto. Ang draw para sa Final Invitational part ng Martial Arts Contest ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Tang Sect at Shrek, at ang lottery na ito ay orihinal na napagdesisyonan ni Chenggu Dongfeng mismo. Ito ay kung ano ito. Ang lugar kung saan nakakaramdam ng pinakatakot si Dongfeng sa mga nakalipas na panahon. Tila nagkaroon ng hindi nakikitang malaking lambat sa Mingdo, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang Tang Sect at Shrek ay mas malakas kaysa sa inaakala niya, at ang pakiramdam na ito ay tiyak na hindi maganda para sa kanya. Sa wakas, mangyaring anyayahan ang nanalo sa ikatlong grupo, ang Yulong Moon Crown. Walang masabi si Effie para magpakilala. Sa orihinal, kailangan niyang magkaroon ng ilang salita tungkol sa inaasam-asam na prinsipe ng Shenlang, ngunit sa oras na ito, hindi niya talaga masabi. Alam niyang may malaking mangyayari, at tiyak na malaking kaganapan iyon na magpapayanig sa buong kontinente. Kung ang Yulong Moon Crown na ito ay maaaring matapos na ang martial arts contest na ito. Nakakagulat na tahimik ang audience, walang duda, itong Dragon Prince ang inaabangan nila.
Kahit na ang Tang Sect at Shrek ay gumawa ng napakaraming bagay, kung ang Silver Dragon Princess ay makakasama sa Shenlong Prince sa huli, ito ang inaasahan nilang makita. Oo naman, sa kanilang atensyon, hindi umatras ang Dragon Prince, ngunit humakbang pasulong. Guyana, andito pa rin ako. Hindi ako makaalis dahil simula noong nakilala kita, sa puso ko, wala akong mahawakan. Noon, lagi kang nasa tabi ko. Araw-araw tayong magkasamang nag-aaral at nag-e-ensayo. Para kang banayad na tubig na tumatagos sa puso ko. Noon, gusto ko lang lumakas, pero unti-unti na akong nasanay sa iyong tabi, at nasanay na ako sa iyo. At sa iba pa ang panahong iyon ang pinakamasayang araw ko. Kahit ano pa ang pakay mo sa akin noon, pero at least, nararamdaman ko ang tunay mong puso para sa akin. Lumipas ang mga araw-araw-araw, lumalapit tayo sa araw-araw, kung saan nagsimula na akong hindi makawala sa sarili ko, sa totoo lang, ikaw din. Wala akong sasabihing nakakasira ng lupa, gusto ko lang sabihin sa'yo na kaya kitang makasama, at may kakayahan akong mabuhay kasama ka. Magkasama kayo. Kung balang araw, tatayo ka talaga sa kabaligtaran ng lahat, baka ako ang harang sa tabi mo. Kaaway nila, pero kahit papaano kaya kong ibigay ang buhay ko para sa iyo. Guyu, pinaghirapan kong gawin ang Reg Along ito sa panahong ito, at sa wakas natapos ko ito bago ang araw na ito. Hindi ko alam kung nagustuhan mo ito, ngunit talagang sinubukan ko ang aking makakaya. I just hope that it can make you feeling everything in it, sana lagi itong nasa tabi mo. Bukod dito, gusto ko rin na nasa tabi mo ako para alagaan ka. Habang nagsasalita, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, at biglang lumiwanag ang isang singsing sa kanyang kamay, at isang makulay na liwanag ang bumangon sa kalangitan, nagmamadaling lumipad sa hangin, lumulutang lang sa harap ni Guyana. Iyon ay. Ang mga mata ng mga manunood ay mapurol sa isang iglap, at ang maraming malalakas na tao na naroroon, maging ang mga mula sa Tang Sect at Shrek Academy, ay hindi napigil ang huminga nang makita nila ang bagay na ito. Si Chenggu Zhangting ay nakaupo sa rostrum na walang laman, pakiramdam na hindi siya makagawa ng ingay. Ito ay isang set ng baluti na walang anumang gayak na pattern, ngunit napakakumpleto. Ito ay ipinakita sa makinang napilak, mula sa helmet hanggang sa armor sa balikat, baluti sa dibdib, mga pakpak, palda ng labanan, lahat ng mga accessories ay magagamit. Ang makukulay na sinag ng liwanag ay umiikot sa makinang napilak na katawan, at ang ningning ay nakasisilaw. Bagamat wala itong anumang napakarilag na mga pattern, mukhang puno ito ng pakiramdam ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Ano ito? Isang Battle Armor Master lang na may higit sa 3 karakter ang talagang nakaintindi kung ano ito. Ito ang embryonic form ng God-level Battle Armor, isang set ng armor na gawa sa Heavenly Forged God-level na metal. Para sa 3-character Battle Armor Master, hanggat ang 3-character Battle Armor ay isinama dito, ang Magic Circle ay muling inukit. Maaari mong i-evolve ang iyong 3-character Battle Armor sa isang 4-character Battle Armor. Ito ay isang bagay na hindi masusukat ng halaga, at mas malamang na ang bagay na ito ay lilito sa anumang auction sa mainland. Alam mo, ngayon, napakaraming 4 na character na Battle Armor Masters, at hindi lahat ng 4-character Battle Armor Masters Battle Armor ay nakumpleto sa Heavenly Forging, at walang Heavenly Forging na 4. Ang salitang Fight Armor, kung tutusin, napakasama pa rin. Ang kahalagahan ng Reg Along ito ay hindi may larawan. Kung titingnang mabuti, makikita mo na sa ibabaw ng Silver Battle Armor na kumikinang sa mga makukulay na sinag, may mga walang kapantay na marka ng bit. Ang mga ito ay nakaayos ng maayos at maayos, na higit na nagpapakita ng mga intensyon ng pandayan. Oo, kinailangan ni Tang Wulan ng buong 2 buwan upang makumplito ang Battle Armor na ito sa lahat ng kanyang pinakapinong mga gawa, ang Reg Along inihanda niya para kay Guyana. Ang nilalaman nito ay hindi lamang pagsusumikap, hindi lamang ang sakit na dinaranas niya sa araw-araw na binyag ng pagnanakaw ng kulog, ngunit mayroon ding hindi maihahambing na malalim na damdamin. Nang makita ang hitsura ng set ng God-level Battle Armor na ito, ang lahat ng audience na naruroon ay tila nakabawi mula sa pagkabigla at komplikadong emosyon na ipinakita noon nina Shrek at Tang Sect. Biglang nabalisa ang emosyon ng lahat. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang baluti na iyon, ngunit ramdam nila ang lakas nito. Ngunit naunawaan na ng mga Soul Master na sinabi ni Yulongyo na siya ang gumawa nito, kung gayon, isa rin ang ibig sabihin nito, isa siyang Master Craftsman, isang Master Craftsman na kayang kumpletuhin ang Sky Forging. Natigilan din si Guyana. Siyempre naisip niya na may ibibigay si Tang Wulan sa kanya ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na magbibigay ng ganoon kaalagang set ng 4-character Battle Armor. Dapat mong malaman na ang Divine Craftsman na si Zenhua ay nagpahayag na sa publiko sa mahabang panahon dahil sa kanyang pisikal na kakulangan sa ginhawa. Lalo na sa spiritual pagoda, matagal na akong hindi nakatapos ng kahit isang maliit na piraso ng Heavenly Forging. Ngunit sa sandaling ito, ang inilagay sa kanyang harapan ay isang kumpletong set ng forge. Isa na siyang Master Craftsman. No wonder ramdam na ramdam niya ang law of colorful thunder mula sa kanyang katawan, na naipon niya sa panday. Pagkatapos, kung gaano karaming mga simpleng kulog na kapigatian ang kailangan niyang tiisin sa proseso ng pagkumpleto ng Sky Forging.
Medyo malabo ang mga mata ni Guyana, ang kanyang mga salita ay napakalinaw at walang napakagandang retorika, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang kanyang sinseridad. Alam niyang hindi niya kayang umiyak, ngunit hindi pa rin napigilan ng mga luha ang pagpatak. At sa sandaling ito, dahan-daang tumalikod si Tang Wulan, humarap sa madla sa direksyon ng kinatatayuan, pinunasan ang kanyang kanang kamay sa kanyang mukha, ipinakita ang kanyang orihinal na mukha na mas gwapo kaysa kay Yulongyu. Hindi ako si Yulongyu, at hindi rin ako nagmula sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Ang pangalan ko ay Tang Wulan, ang master ng Tangmen, Tang Wulan, ang master ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy. Kami ni Guyu ay orihinal na Shrek. Kaklase ko sa kolehiyo, siya ang orihinal na nobya ko. Ngayon ay nandito ako para iuwi siya, at ang Tang Sect ay hindi kailanman nagpupunta sa Sect at Shrek Son. Kung wala ang Tang Sect, walang kaluluwa ngayon sa sitwasyon ng mundo ng mga guro, 20,000 taon na ang nakalilipas, ang mundo ng mga espiritu ay naging alipin na ng Spirit Hall kung wala ang Tang Sect, ang lahat ng pamana ng kontinente ng Daoluo ay nawasak ng orihinal na Sun at Moon continent na pinananatili ng Shrek mainland. Pumunta ako dito ngayon, ayaw kong maintindihan ng lahat ang Tang Sect at Shrek, pero kaya kong tumayo dito at sabihin sa lahat na hinding-hindi mawawala ang Tang Sect. Anuman ang Federation, ipagtatanggol din ng Tang Sect ang pagsusumikap para sa seguridad at pagpapatuloy ng buong kontinente, gayon din ang Shrek. Ang kaluwalhatian ni Shrek ay hindi kailanman mapapatay. Ang Shrek Academy pa rin ang numero 1 akademya at masisipag na mag-aaral sa mainland. Kung ito man ay Tang Sect o History Lake, hindi gusto ng digmaan, ngunit hindi rin kami natatakot sa digmaan. Ako ay nasa 5 Diyos na labanan ni Xingluo, ipinagtanggol ang kaluwalhatian ng Tang Sect at Shrek, at ipinakita ang kapangyarihan ng Daoluo continent. Oo, pinigilan ko ang Federal Fleet sa pag-atake, kaya ayaw kong matabyunan ang buhay. Kapag nangyari ito ay ang mga nakatira lamang sa kadiliman ng Holy Spirit Cult. Oo, ang mga taong masasamang espiritu ang hamarang sa fleet, ngunit ang mga masasamang espiritu ng federal ang hamarang, ngunit ang mga masasamang espiritu ng federal, at mangyaring ang mga masasamang espiritu ng federal, at ang mga masasamang espiritu ng federal. Tanungin mo ang iyong sarili kung mayroon kang mga miyembro ng pamilya sa hukbo. Gusto mo bang harapin nila ang panganib ng kamatayan? Pakiusap, tanungin din ang iyong sarili, bilang isang agresor, maaari ba tayong makaramdam ng kapayapaan? Ang mga salitang ito ay matunog at makapangyarihan, ang kanyang mga mata ay lumingon, nakaharap sa sinaunang silangang hangin sa rostrum, ang kanyang mga mata ay nagbanggaan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, tila ganap na niyang namana ang pagmamalaki ni Yulongyu. Muli siyang lumingon at tumingin kay Guyana sa mataas na plataporma. Sa isang mahinang pag-alog ng kanyang kanang kamay, ang prototype ng battle armor na antas ng Diyos ay tahimik na nahulog sa kanyang tabi. Napaluhod si Tang Wulan, Guyu, pakasalan mo ako, okay. Ang unang pakiramdam ng madla sa oras na ito ay ang ilan sa kanilang mga utak ay hindi sapat, at si Yulongyu pala ay si Tang Wulan, ang Tang Sect Master na kaaway ng bansa sa desisyon ng 5 Diyos. No wonder malakas siya, matagal na silang magkakilala ng Silver Dragon Princess. Malinaw, ang lahat ay inayos ni Tang Sect at Shrek. Para matigil ang digmaan, napakarami ng ginawa ni na Tang Sect at Shrek. Sino ang tama at mali? Noong una, nang sabihin ni Tang Wulan ang pag-amin na iyon bilang Yulongyu, marami na ang sumisigaw na sumang-ayon sa kanya at mangako sa kanya. Pero ngayon, nakakagulat na tahimik ang audience. Sa sandaling ito, nararamdaman na lamang nila na medyo magulo ang kanilang mga utak. Biglang tumalikod si Guyana at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi ka na dapat pumunta, bakit hindi mo ako pinakinggan? Bahagyang nanginig ang boses ni Guyana. Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, dapat akong sumama. Huminga ng malalim si Guyana, biglang naging matigas ang kanyang purple na mga mata, kung manalo ka laban sa akin, at kung manalo ka laban sa akin, papakasalan kita. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang mga manunood ay nagkagulo. Yulongyu man siya o Tang Wulan, gustong hamanin siya ni Prinsesa Yinlong. Sa oras na ito, si Lan Fuzzy, na nakatayo sa tabi, ay natigilan na. Mula noong nagsimulang umatras ang unang taong Shrek, naramdaman na niya na hindi sapat ang kanyang utak. Ano ang sitwasyon? Pagkatapos ay sa isang personal na pag-alis, Tang Sect at Shrek, ang dalawang pangalang ito ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagdulot din ng labis na masalimuot na emosyon sa kanyang puso. Hanggang sa isiniwalat ni Tang Wulan ang kanyang pagkakakilanlan at nagsimulang makipag-usap kay Guyana ay naunawaan niya na napakaraming kwento dito. Ito lamang ang nagparamdam sa kanya na hindi maipaliwanag. Hindi pa niya na-encounter ang ganoong bagay, naramdaman na lang niya na hindi na kailangan ang pagtayo dito. Kung tutusin, pareho lang talaga, walang pumapansin sa kanya. Sa sandaling ito, si Guyana ay nakarating na mula sa langit, nakarating sa entablado ng kompetisyon, at lumapag sa tapat ng Tang Wulan. Sa rostrum, mahigpit na hinawakan ni Chenggu Dongfeng si Chenggu Zhangting na gustong magmadaling lumabas para labanan si Tang Wulan, at malamig na sinabi, mapipili mo lang na maniwala kay Nana ngayon, at ganoon din ako. Ang paghinga ni Chenggu Zhangting ay maikli, at ang relasyon ni Tang Wulan kay Guyana ay hindi pa niya nalaman. Ngunit nakita niya ang mga luhang iniwan ni Guyana noon.
Kung walang emosyon, bakit siya iiyak? Sa mga sandaling ito, naramdaman na lamang niya na parang may demonyong pumupunit sa kanyang puso at baga sa kanyang tiyan, sakit sa puso. Hawak-hawak ni Chenggu Dongfeng si Chenggu Zhangting gamit ang isang kamay, at patuloy na inilalabas ang mga order. Kalahati ng mga senior federal leaders na nakaupo sa rostrum ay walang ideya kung kailan tahimik na aalis. Walang duda na ito ay hindi na isang martial arts contest, kundi isang banggaan sa pagitan ng Tang Sect at ng Spiritual Pagoda. Tumingin si Tang Wulan sa taong maalalahanin sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang maging tamad, talunin siya. Sa isip ko, hindi ko namamalayang naalala ko kung ano ang pakiramdam noong una ko siyang nakilala. He and her has been in Shrek Academy for so many years, at masasabi pang ang wala talaga silang nagawa, dahil kahit natalakayan o kung ano paman, she always yung mga nasa side niya ay nagkakaisa sa outside world. Ito ay totoo kahit nasa panloob ng mga talakayan. Para sa sitwasyon ngayon, naisip ni Tang Wulan ang maraming posibilidad. Sa isang kahulugan, talagang gusto niyang pilitin si Guyana, pilitin itong bumalik sa tabi niya, at pilitin siyang ipahayag ang lahat ng nasa puso niya. Naisip din niya na tatanggihan siya ni Guyana, at naisipan pa niyang nakawin siya. Ngunit hindi niya maisip na sa oras na ito, pipiliin ni Guyana na hamanin siya. Si Guyana ay hindi tumingin kay Tang Wulan, ngunit tumingin sa Shrek 6 Monsters, Lan Fuzzy, Aerong at Sima Jinchi, pwede bang bumaba ka at maghintay? Salamat. Tumingin si Lan Fuzzy kina Tang Wulan at Guyana na may komplikadong mga mata. Hindi niya alam kung bakit, bigla siyang nakaramdam. Parang match talaga sila kapag magkasama sila. Ang mga mata ng Shrek 6 Monsters at iba pa ay nakatuon kay Tang Wulan, naghihintay sa kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Tang Wulan at tumango sa kanila. Bumaba ang lahat, iniwan ang ipinangakong entablado sa kanilang dalawa lamang. Habang magkaharap ang kanilang mga mata, kitang-kita nilang dalawa ang pagiging komplikado ng mga mata ng isa't isa. Hindi pa talaga nila ginalaw ang kanilang mga kamay. Noon pa man ay alam na ni Tang Wulan ang kapangyarihan ni Guyana, ngunit mula nang umalis siya sa Shrek Academy, tahimik, hindi niya alam kung anong uri ng estado ang narating niya ngayon. Napakaraming kapalaran ko, kaya paano siya? Anong uri ng kapalaran ang mayroon siya sa ilalim ng paglilinang ng Spiritual Pagoda? Talaga bang gagawin mo ito sa akin? Tumingin si Tang Wulan kay Guyana, hanggang ngayon, puno pa rin ng hindi paniniwala ang kanyang puso. Ang mga mata ni Guyana ay bumalik sa kalmado, at maging ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. This is limited by the rules. Hindi ba dapat mas malakas sa akin ang future lover ko? Huminga ng malalim si Tang Wulan, kung matatalo ka, sasama ka sa akin. Maging asawa ko na lang. Nang itanong niya ang pangungusap na ito, ang kanyang boses ay puno ng malalim na pakiramdam na tanging si Guyo lang ang nakakaramdam. Tumigil si Guyana, pagkatapos ay huminga ng malalim, oo. Okay. Hinuyam ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao, bago ako lumahok sa huling laro ngayon, nakapagdesisyon na ako, kahit na ito ay nakatali, kikidnapin kita, at hinding-hindi mo na ako hahayaang iwan muli. Sa tabi ko. Kaya, kailangan kong manalo. Umiling si Guyana, hindi ka mananalo. Galit na sinabi ni Tang Wulan, ayaw mong sumama sa akin sa ganoong paraan. Tumingin sa kanya si Guyana, hindi nagsalita, nakasuot siya ng gininto ang mahabang palda ng biglang walang hangin, sa pangunawa ng mundo ng kaisipan ni Tang Wulan, ang iba't ibang elemento ng enerhiya sa hangin ay biglang naging siksik, siksik at halos malagkit. Ang proteksyon na takip ay natural na tumaas, at ang masalimuot na emosyon ng madla ay kumalma sa oras na ito. Sinong mag-aakala na may mga ganitong ups and downs? Matapos ipakita ng Tang Sect at Shrek Academy ang kanilang mga sarili, ang huling resulta ay naging ganito. Si Yulongyo ay talagang si Tang Wulan, ang Tang Sect Master ng Megatron Star Empire, isang batang Tang Sect Master. Gayunpaman, si Guyana ay ang Spirit Spreader ng Spirit Spreadang Pagoda. Walang alinlangan, halatang matagal na silang may nararamdaman, kaya pumunta si Tang Wulan dito para lang kunin si Guyana, pero ngayon ay parang ayaw ni Guyana na umalis kasama siya. Malayo pa ito sa pukana ng dugo ng isang aso, ang dalawang ito pa rin ang bida, at itong Martial Arts Recruitment Conference ay nasa dulo na, at talagang karapat-dapat ito sa pangalan nito. Kailangan bang umasa sa larong ito para matukoy ang huling resulta? Ang mga mata ni Tang Wulan ay unti-unting naging ginto, hindi na kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan, at ang mga tanikala sa kanyang katawan ay nawala. Sa eksenang ito, maipapakita niya ang kanyang pinakamalakas na lakas para harapin si Guyana. Gayunpaman, talagang ayaw niyang laruin ang larong ito. Pagharap sa kanya, kaya niya ba talaga? Kung hindi siya nangako na mananalo, sasama siya sa kanya, sinabi ni Tang Wulan na hinding-hindi siya gagawa ng anuman kay Guyana. Nagkatinginan ang dalawa sa ganoong kalayuan, ngunit wala ni isa sa kanila ang unang kumilos. Magsimula na tayo. Sabi ni Guyana. Tumango si Tang Wulan. Ito ay si Mingdo kung tutuusin, at ang Tang Sect ay idineklara na ngayon bilang isang pagtataksil na organisasyon, ang kanyang Sect Master ay narito, kung mas matagal ang pagkaantala, mas maraming mga disadvantages ito. Dahan-daang itinaas ni Guyana ang kanyang kanang kamay patungo kay Tang Wulan, ngunit hinarap siya ni Tang Wulan ng mahinahon, tinitigan siya ng malinaw na mga mata.
Sa sandaling ito, ang liwanag ng apat na kulay ng asol, pula, dilaw, at cyan ay biglang damaloy mula sa lahat ng direksyon na paliligiran ni Guyana. Sa harap ng kanyang kanang kamay, agad na napalitan ng parang vortex na liwanag. Ang apat na elemento ng tubig, apoy, lupa at hangin ay pinaghalo. Nang makitang muli ang kanyang element control, naramdaman lamang ni Tang Wulan ang isang malakas na pakiramdam ng pagiging pamilyar sa kanyang puso. Sa paligid ng kanyang katawan, kahit na hindi sinasadya ay lumitaw ang ilang konkretong liwanag at anino ng pag-iisip noong una niyang makita si Guyana. Sa sandaling ito, sumabog ang napakalaking puwersang nakakasuklom mula sa harapan ng apat na kulay na ilaw, naging bola ng apat na kulay na liwanag, at agad na dumating sa harap ni Tang Wulan. Bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, at mahinahong tumingin kay Guyana. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay biglang napakaamo. Parang nawala ng tibok ang puso ni Guyana, halos hindi na niya kayang pigilan. Mood. Sa susunod na sandali, ang apat na kulay na bola ng liwanag ay tumama sa dibdib ni Tang Wulan ng marahas. Nakasilaw at nakakasilaw. Talagang nagtataglay ito ng nakakatakot na explosive power. Ang katawan ni Tang Wulan ay lumipad palabas na parang bola ng kanyan, kahit na nalampasan nito ang bilis ng pagbabago ng tingin ng mga manunood, at tumama ito sa proteksyon na takip sa di kalayuan na may malaking dagandong. Napakalakas ng Silver Dragon Princess sa isang suntok. Nagkaroon ng exclamation sa audience. Si Guyana mismo ay natigilan, dahil syempre naramdaman niya na si Tang Wulan ay hindi lamang nag-counterattack, ngunit hindi man lang siya napigilan, hindi man lang niya itinaas ang kanyang kamay, kaya ginamit niya ang kanyang dibdib para makayanan ang ganitong uri ng bagay. Tamaan. Hanggang sa sandaling ito, ang malakas na impact ay unti-unting nawala, at si Tang Wulan ay dumausdas pababa sa kalasag at bumagsak sa lupa. Bahagyang namutla ang kanyang mukha, at ang mga damit sa kanyang pangitaas na katawan ay naglaho sa enerhiyang bagyo, na nagpapakita ng pangitaas na katawan na may perpektong mga linya ng kalamnan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Guyana, at tila hindi siya ang nakatanggap ng matinding suntok. Kung ako lang, hinding-hindi ako lalaban. Ipaglalaban kita hanggang sa masiyahan ka. Kung hindi mo kayang tiisin, kapag nataman mo handa kang sumama sa akin. O, saktan mo ako hanggang mamatay. Pero, hindi ko na kaya ngayon, ako ang Tangsek Master, marami pa akong partner, at hinihintay ako ni Shrek na magtayo muli. Kaya naman, matatalo kita at aalisin kita. Guyu, mag-ingat ka NS. Habang nagsasalita siya, sa bawat hakbang pasulong, lumalabas ang mga piraso ng makinang na gininto ang kaliskis, na tumatakip sa kanyang katawan, ang kanyang mga braso ay naging matibay, at ang buong katawan ng tao ay sumusunod. Ito ay naging mas patayo, ang gininto ang dragon na katawan ay pinakawalan, at isang walang kapantay na malupit na pagbabago-bago ng chi at dugo ay sumabog sa kanyang katawan. Ito ang bloodline at aura ng Golden Dragon King, na inspirasyon din ng likas na lihim na pamamaraan ng Ontology Sect. Sa maunlad na chi at dugo, walang sinuman sa buong daigdig ng Panginoon ng Espiritu ang makakapantay nito. Ito si Tang Wulan, ang tunay na makapangyarihang Tang Wulan. Unti-unting tumaas ang kanyang hininga, humawak ang kanang kamay sa kawalan, at nasa kanyang palad na ang gintong sibat ng dragon. Maaliwalas ang ekspresyon ng kanyang mukha, at tila ganap na siyang pumasok sa isang estado ng pakikipaglaban. Huminga ng malalim si Guyana at tumango kay Tang Wulan. Ang kanyang maselang katawan ay nagsimulang maging balingkinitan, isang pilak na tungkod ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak, at ang apat na kulay na halo sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang maging 7 kulay. Bilang karagdagan sa tubig, apoy, lupa at hangin, mayroong higit na liwanag, kadiliman, at kalawakan. Kondensasyon ng malalaking elemento. At sa kaibuturan ng 7 kulay na liwanag na ito, namulaklak ang pilak na liwanag, at isang pares ng malalaking pakpak ng silver na dragon ang bumukas sa likod ni Guyana. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin, na nagiging sanhi ng pag-anod, at ang kanyang mga mata ay malalim. Sa sandaling ito, gumalaw si Tang Wulan. Isang iglap lang siya, at nasa ere na ang tao. Tinapik niya ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay at naging libu-libong spear lights, tinakpan ito sa direksyon ni Guyana. Ang spear ang liwanag ay hindi nakalantad, mukhang 1,000 halo, ngunit sa katunayan ito ay parang clumsy. Ang patuloy na pagpapabuti at patuloy na pag-unawa, ang paglikha ng Dragon Emperor Forbidden Law ay hindi lamang nagpahintulot sa kanya na magkaroon ng 2 uri ng Dragon Emperor Forbidden Law, ngunit pinahintulutan din siyang maunawaan ang kanyang iba't ibang kakayahan sa isang hindi pa nagagawang taas. Iyon pa rin ang itinuro ni Chenfo, at hanggang sa oras na ito, naramdaman ni Tang Wulan na natikman na niya ang ginawa ni Old Tang noong ginamit niya ito. Ang mga tauhan ni Guyana ay gumuhit ng isang bilog sa kanyang harapan, at ang halo ng 7 kulay ay umikot, biglang naging 7 bowl ang apoy na may iba't ibang kulay, sumasabog patungo sa pananaw ni Tang Wulan. Ang 7 bowl ang apoy sa gitna ng hangin ay parang mga bulalakaw na humahabol sa buwan, na nagpapakita na ang hangin ay tumama sa tubig, na ginagawang whirlpool ang tubig, at pagkatapos ay tumama muli ang lupa, na nagiging mas madilim ang kulay, na sinusundan ng epekto ng apoy, na naging dahilan upang ang liwanag na bola ay pumutok sa kalawakan. Dumadaloy ang enerhiya at naghihiwalay sa hindi magkatugmang tubig at apoy.
Ang liwanag at dilim ay nababalot. 7 elemento, fission. Boom! Nang ituro ni Chen Fo ang bola ng makulay na liwanag, ang buong kalangitan ay yumanig, at ang paghinga ng mga manunood ay tila tumigil sa sandaling ito. Sa kaibuturan ng pagsabog, isang grupo ng mga makukulay na ulap ng kabute ang namulaklak, at ang lupa sa buong yugto ng kompetisyon ay nabasag, at ang nakapalibot na kalasag na proteksyon ay nanginginig. Ang gintong liwanag na itinuro ni Chen Fo ay nilamon. Maging ang katawan ni Tang Wulan ay tila napalunok. Diyos ko! Nakalimutan ni Effie na magsuot ng loudspeaker, at halos hindi na mamalayan, hindi ka panipaniwala na ang isang tao ay maaaring kontrolin ang pagsasanib ng 7 elemento sa parehong oras. Ito ay kakilakilabot. Ang Silver Dragon Princess na kinikilala ng mas maraming tao ay ang kanyang kagandahan lamang. Bagamat ipinakita niya ang kanyang lakas sa promotional video, ito ay isang promotional video lamang kung tutuusin. Ilang tao ang magseseryoso nito. Siyempre, hindi na mahina ang lakas ni Guyana. Paano rin siya magiging spirit spreader ng spirit spreading tower, ngunit sa mata ng karamihan ng mga tao, kahit hindi siya mahina, paanong imposibleng malimpasan ang kanyang pagiging spirit spreader ng mas maaga kaysa sa kanya? Ito ang sinaunang Dongfeng na kalaban mula sa sinaunang pamilya. Sa makatuwid, maraming tao ang hindi malay na naniniwala na siya ay hindi kasing husay ng walang hanggang Dongfeng. Sa pagkakataong ito ay hamonin niya si Tang Wulan, ang Megatron Star Luo Empire, bilang Tang Sect Master ng isang kaaway na bansa, ay isang cutscene lamang. Gusto ko lang umalis kasama siya, pero hindi niya mapunasan ang mukha ni Chuanling Pagoda. Ngunit sa sandaling ito, nang sumabog ang 7 elements at Great Fission, talagang naunawaan ng mga taong mapagmatuwid sa sarili kung gaano kakilakilabot ang naabot nitong Silver Dragon Princess. Hanggat ikaw ay marunong makakita ng mga tao, tiyak na makikita mo na kung walang espiritual na antas sa itaas ng espiritual na kaharian, makakamit mo ba ang pagsasama-sama ng 7 elemento? Sa katunayan, kahit na ang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa espiritual na kaharian, ito ay mahirap gawin. Ang nakakatakot na pagsabog na iyon ay lumampas sa antas ng ordinaryong title Daoluo, ibig sabihin, ang Silver Dragon Princess na ito ay hindi bababa sa isang Super Daoluo level powerhouse. Napakaganda niya at ang lakas niya, paanong hindi siya nakakasilaw? Si Chenggu Zhangting ay nakatayo sa rostrum. Nang makita niya ang katawan ni Tang Wulan na nilamon ng makulay na ulap ng kabute, medyo gumanda ang hitsura sa kanyang mukha. Kahit papaano, hindi nagpakita ng awa si Guyana. Sa katunayan, kahit siya ay hindi alam kung anong antas ng lakas ang naabot ni Guyana. Kung tutuusin, naroon ang lakas ni Guyana, at sobrang gusto niya ito, bihira silang mag-usap ng dalawa, narinig na lang niya ang papuri ni Guyana mula kay Lolo. Lumingon si Chenggu Dongfeng at sumulyap kay Chenggu Zhangting, at mahinang nagsabi, hindi ka kalaban ni Nana na walang desire card, naiintindihan mo ba? Tumingin si Chenggu Zhangting sa kanyang lolo na may kakaibang mukha, alam mo na. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang sinabi ni Chenggu Zhangting, sabihin mo. Shock your enthusiasm. Ang talento ni Nana ay hindi mo maiisip. Kung hindi kita apo, sa palagay mo ay magiging karapat-dapat ka para sa kanya. Kung hindi ito manalo sa kanya, sa tingin mo ba ay gaganapin ko itong martial arts contest? Ang lakas ni Nana ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Magpatuloy ka. Sa mabangis na dagandong ng dragon, isang gintong liwanag ang biglang tumagos sa makulay na ulap ng kabute, at ito ay isang gintong dragon. Ibinuko ng dragon ang kanyang mga ngipin at isinayaw ang kanyang mga kuko, at ang gininto ang liwanag ay namumulaklak sa kabuuan nito, biglang lumabas sa makulay na liwanag na ulap. Sa pamamagitan ng isang bibig, isang makulay na kulog at kidlat ang dumura sa direksyon ni Guyana. Kung titingnang mabuti, makikita mo na may mga halatang bakas ng nakakapasong itim sa higanteng dragon na ito. Ang mga mata ni Guyana ay kumikislap, ang kanyang pilak na tungkod ay nakataas, isang grupo ng mga makukulay na puyaw ng tubig ay tahimik na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, isang pilak na pinto ng liwanag ang bumukas sa kanyang harapan ng walang babala, at isang electric light ang bumaril sa pintuan ng liwanag at nawala. Ang mga pakpak ay pumutok sa kanyang likuran, na nag-akay sa kanyang magandang katawan sa hangin, at ang tungkod sa kanyang kanang kamay ay muling itinuro, at 7 bola ng liwanag ang lumipad palabas. Agad silang kumonekta sa hangin at naging fission muli, na ginawang fission ang gintong dragon. Lunukan mo. Ang paputok na kapangyarihan ng pagsasanib ng 7 elemento ay masyadong nakakatakot, at malinaw na si Guyana ay hindi kumukonsumo ng maraming enerhiya, ngunit kapag sila ay nakapatong sa isa't isa, ang epekto ng amplification na ginawa ay lubhang nakakatakot. Ibinunyag ni Tang Wulan ang tunay na katawan ng Golden Dragon King, at bahagya siyang tumakbo palabas sa 7 elemento. Ngunit sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake, at ang bilis ay napakabilis kaya hindi man lang binigyan ni Tang Wulan ng oras si Tang Wulan para mag-react. Ang lahat ay dumating ng napakabilis na nagkaroon ng pakiramdam ng pagkahilo. Sumimangot si Tang Wulan, ang tunay na katawan ni Wan ay biglang lumipad ng paalang, at ang gintong dragon ay lumipad. Sa kanyang nakaraang karanasan, sa pilitan na siyang tumakbo palabas habang ang Great Fission ay hindi pa ganap na nagagamit ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay nakita niya ang ikatlong 7 elemento, ang Great Fission, at pagkatapos ay ang pang-apat.
Ang mga makukulay na bola ng liwanag ay napakalapit na konektado sa isa-isa, kadalasan ay si Tangwulan ang unang nagmamadaling lumabas, at ang susunod ay naghihintay na sa kanya. Sa mata ng mga manunood, si Guyana na nakasuspine sa hangin ay parang makulay na kuta, na may mga magagaan na bola na patuloy na lumilipad palabas, at pagkatapos ay kumpletuhin ang pagsasaayos at kombinasyon sa himpapawid, at pagkatapos ay sumasabog na may pinaka-nakakatakot na lakas ng pag-atake. At ang gintong dragon na lumilipad sa hangin, tulad ng isang naulilang aso, ay maaari lamang makatakas ng tuloy-tuloy. Ang puso ni Tangwulan ay mas kalmado kaysa sa inaakala ng lahat. Napakaraming beses na niyang hinarap ang makapangyarihang mga kaaway. Sa oras na ito, maaari niyang palaging mapanatili ang isang matatag na estado ng pag-iisip at hindi mawawalan ng kontrol. Tila siya ay nagdurusa sa lahat ng oras, ngunit ang kanyang mga panlaban sa kanyang katawan ay higit na nakakaalam sa kanyang sarili, at kahit na ang fission ay hindi talaga makakasakit sa kanya. Gamit ang katawan ng ginintoang dragon, kasama ang tunay na katawan ng Golden Dragon King at ang katawan ng bantay ng dragon, karamihan sa lakas ng pagsabog ay hindi kasama. Bukod dito, siya mismo ay patuloy na bininyagan ng elemental na kulog sa proseso ng heavenly forging, at siya ay biniyayaan ng eroplano, at ang direktang pinsala ng elemental na pagsabog sa kanya ay hamina pa ng kaunti. So, mukhang nahihiya, sa totoo lang, hindi naman talaga siya nasaktan. Sa 7 malalaking pagsabog ng fission sa kanyang mukha, ang buong yugto ng kompetisyon ay nakasisilaw na ng makulay na halo. Sa oras na ito, si Guyana ay tila humihinga, at sa wakas ay huminto. Nang sumugod si Tangwulan mula sa ikapitong ulap ng kabute, gamaan ang pakiramdam niya, sa pag-aakalang makakahinga siya ng maluwag, ngunit isang malakas na pakiramdam ng krisis ang biglang bumangon, na nagparamdam sa kanya ng pagkagulat. Elemental Storm. 4 na simpleng salita ang lumabas sa cherry lips ni Guyana. Ang pagbigkas ng bawat salita ay tila nagbunga ng kakaibang taginting, at pagkatapos ay sumiklab ang krisis sa pangunawa ni Tangwulan. Bigla, ang natitirang enerhiya na sumabog sa hangin ay lumundag sa isang iglap. Ang pakiramdam na ito ay parang unos na naramdaman ni Tangwulan sa dagat sa simula. Hindi alam ng umaalon na elemental na bagyo kung gaano kalakas kaysa sa nakaraang bagyo. Mga oras. Sa ilang sandali, ang buong yugto ng kompetisyon ay naging isang mundo ng makulay na halo at kakaibang halo. Imposibleng umiwas, dahil ang buong platform ng laro ay natakpan, ang 7 elemento at ang Great Fission ay orihinal na nagbabadya, at ang susunod na elemento ng bagyo ay ang tunay na killer move, at walang bahid sa koneksyon. Ang 6 na Shrek monsters, Aerung, at si Majinchi na nakatayo sa audience ay natulala. Ito ay totoo lalo na para kay si Majinchi at Aerung na hindi pamilyar kay Guyana. Sa kanilang mga mata, si Guyana ay mas mukhang isang magandang binibini, ngunit nang mangyari ito, paano siya naging napakalakas? Sa nakakatakot na elemental na bagyo, naramdaman nila ang panginginig ng pananggalang na kalasag sa mga manunood. Yun lang. Bawal, nag-break ang Dragon Emperor. Isang malalim na boses ang umalangaw sa entablado, at sa isang iglap, ang kakaibang makulay na mundo sa entablado ng kompetisyon ay biglang nagbago, na parang biglang nakatagpo ng isang catharsis, na umaaligid patungo sa gitna ng yugto ng kompetisyon. Sa himpapawid, muling lumitaw ang figure ng gintong dragon, at ang kanang mga kuko sa harap nito ay nakausli pa sulong. Ang mga kuko ng gintong dragon ay naging 2 beses na mas malaki kaysa dati. Sa palad ng palad, isang kakaibang puyo ng tubig ang bumubulusok. Talagang nilamon ng buo ang marahas na elemental na bagyong iyon. Ito ang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor, ang ipinagbabawal na batas, ang Dragon Emperor ay lumalabag. Muling lumitaw sa ere ang mga figure ng 2. Sa susunod na sandali, ang gintong dragon ay muling nagbagong anyo, at dumating siya sa harap ni Guyana sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, si Tangwulan ay walang kamay, isang pares ng mga kuko ng dragon ang nahulog, at dumiretso sa mga balikat ni Guyana upang kunin ito. Inalag-alog ni Guyana ang kanyang katawan. Nang siya ay mahuli, ang kanyang anyo ay naglaho na parang alon ng tubig, ngunit siya mismo ay nasa 10 metro na ang layo, habang ang mga tauhan sa kanyang kamay ay nakaturo kay Tangwulan, at isang sinag ng makulay na liwanag ang nag-spray. Pagkatapos, ang sinag ng liwanag na ito ay dumating ng napakabilis kaya hindi man lang ito naiwasan ni Tangwulan. Ang nakakatakot pa ay may malagkit na texture itong makulay na sinag ng liwanag na dumidikit lang sa kanyang katawan. Bahagyang na-distort ang paligid na espasyo sa sandaling ito, ang sinag ng liwanag ay biglang umikli, at pagkatapos ay gumalaw ang figure ni Tangwulan sa gilid, iniiwasan ito sa isang iglap. Sa espiritual na larangan, bumalik ang oras. Ngunit sa sandaling ito, na parang nahulaan na niya ang kanyang pag-uugali, isang malaking bola ng makulay na liwanag ang biglang lumitaw sa harap ni Tangwulan. Ang makulay na bola ng liwanag na ito ay iba sa mga nauna. Hindi ito sumabog tulad ng Great Fission, ngunit direktang damapo sa Tangwulan. Isang beses lang niya ginamit ang time rewind, pero hindi niya ito magagamit ng tuloy-tuloy. At ang makulay na sinag ng liwanag na iniiwasan niya ay tahimik na dumaan, at ito ay bumagsak sa kanya. Kasabay nito, sa paanan ni Tangwulan, ang lupa sa loob ng 20 metrong diametro, na nakasentro sa kanyang kinatatayuan, ay naging 7 kulay.
Isang fountain na pinalamutian ng makukulay na sinag ng liwanag ang biglang bumulwak pataas, na itinulak siya sa hangin. Ang serye ng mga koneksyon na ito ay nagbibigay sa mga tao ng nakahihilo na pakiramdam, at ito ay mas nakasisilaw at nakakabighani. Anong lakas ng pakikipaglaban ito? Anuman ang attack power o control power, ang kontrol ng mga elemento, si Guyana ay ganap na naglabas ng lakas ng isang soul master na mahusay sa elemental na kakayahan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng muffled huni, at si Tang Wulan ay biglang sumabog sa isang marahas na dagandong. Sa gitna ng kulog, libu-libong asol na pilak na emperador ang dumagsa. Pagkatapos, isang bilog ng halo ang kumalat sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga elemento ay natuklo. Ito ang epekto ng blue-silver-golden light array, at kapag ginamit niya ito sa kanyang mga kamay ngayon, direktang inilalabas nito ang epekto ng pagbabalat. Siyempre, hindi ito may kukumpara sa Dragon Emperor Po, ngunit pansamantalang huminto rin ito sa 7 elemento sa paligid ng katawan. Habang nakabuka ang mga pakpak ng dragon sa likod niya, huminga ng malalim si Tang Wulan, at ang mabangis na dagandong ng dragon ay biglang sumibol, ang gintong dragon na dagandong. Pansamantalang inalis ng nakabibinging si Long Yin ang mga elemento sa paligid mula sa kanyang katawan sa loob ng ilang minuto, at sumabog si Long Gang, nanginginig ang kanyang katawan, at siya ay pumailang lang na. Kasabay nito, lumiwanag ang kaunting liwanag sa kanyang katawan, at nanguna siya sa pagpapakawala ng kanyang 3-character battle armor. Ang lakas ni Guyu ay mas malakas kaysa sa inaakala. Ang susi ay na ito ay masyadong mahirap. Mayroon siyang napakalakas na kakayahang kontrolin ang spatial, at halos imposibleng labanan siya ng malapitan. Bukod dito, si Tang Wulan ay may ilang pamamaraan ng assassin, tulad ng desperadong pagtapon ng ganitong uri ng kakayahan ng kaluluwa, hindi siya nang ahas na gamitin ito, paano kung nasaktan talaga si Guyana? Kaya simula pa lang ng banggaan ng magkabilang panig ay tila nagpipigil na siya. Ngayon ay nakabuo na siya ng diskarte, iyon ay ubusin ito. Siya ay hindi lamang may espiritu ng kapangyarihan, ngunit mayroon ding isang malakas na enerhiya ng dugo, at si Guyana ay kumokontrol sa napakaraming elemento, kahit na ang paggamit ng espiritu ng kapangyarihan o espiritual na kapangyarihan ay hindi maliit. Sa makatuwid, pagkatapos itong pag-isipan ni Tang Wulan, pinakawalan niya ang battle armor sa lalong madaling panahon. Sa pagdami ng battle armor, nakakapit siya ng mas matagal na panahon, at napalakas din niya ang ugnayan sa pagitan niya at ng mga elemento pagkatapos mabiyayaan ng eroplano. Palihim na bamantong hininga si Guyana sa kanyang puso, lumiwanag ang isang maliit na pilak na ilaw sa kanyang katawan, muling lumaki ang kanyang katawan, at inilabas din niya ang kanyang sariling 3-character battle armor. Kasabay nito, sa likod niya, isang malaking grupo ng pilak na liwanag at anino ang lumitaw. Nang inag ang puso ni Tang Wulan, at medyo pamilyar ang pilak na liwanag at anino. Sa sumunod na sandali, gumalaw si Guyana. Hindi na siya umiwas, sa isang iglap ay nakarating na siya sa harapan niya. Si Tang Wulan ay nakasuot ng 3-character battle armor na Long Yiu, habang si Guyana ay nakasuot ng 3-character battle armor na Long Wulan. Magkalapit ang magkabilang gilid, saglit na nagkatitigan, at ang kanang kamay ni Guyana ay nakadikit na sa dibdib ni Tang Wulan na parang dampi. Walang kamalay-malay na gustong umiwas ni Tang Wulan, ngunit sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman na ang lahat sa paligid niya ay tila nagyelo, na parabang naging solid siya sa sandaling ito. Hindi niya maigalaw ang kahit anong pigil na katawan. May huminto pa sa kanyang pag-iisip. Ito ay boom! Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay nabaril na. Ang lakas ng suntok na ito ay lubhang nakakatakot. Nang binomba ang katawan ni Tang Wulan, hindi siya makalayo. Mula sa labas, nakita niya ang 7 kulay ng kulog at mga sinag ng kidlat na biglang lumitaw mula sa himpapawid, na nagbobomba mula sa lahat ng direksyon. Sa kanyang katawan, 7 elemento, sirain si Thunder. Ito ay isang direktang pag-atake na malapit sa batas ng mga elemento, na mas nakakatakot kaysa sa elemental na kulog na kalamidad na dinanas ni Tang Wulan. Ang Elemental Thunder Tribulation ay iginuhit ng pamemeki ng langit, at hindi ito nagtataglay ng karunungan. Ang elemental na thunder na kinokontrol ni Guyana ay puno ng nakakatakot na compression at explosive power. Sa batas, may penetrating effect din. Ang armor ng labanan sa wikang Dragonmon sa katawan ni Tang Wulan ay na-render sa 7 kulay sa isang iglap, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng 7 beses sa hangin. Sa sandaling ito, isang malaking makulay na sibat ang naging kislap ng liwanag. Dumaan sa dibdib niya at pumasok. Abutin siya ng direkta mula sa himpapawid at ipako ito sa lupa ng mabangis. Huwag! Halos magkasabay na bulalas ng 6 na Shrek na halimaw na sina Aerong at si Majinchi sa audience. Masyadong mabilis ang lahat. Nang si Tang Wulan ay nagyelo sa hangin, maging ang kanilang mga tanawin ay tila nagyelo. Sa susunod na sandali, ang mga kasunod na pag-atake ay bumagsak na kay Tang Wulan. 7 elemento, ang sibat ng langit. Ang battle armor ni Long Yiu ay basag bawat pulgada, at sa kanyang defensive power, hindi nito mapigilan ang nakakatakot na kapangyarihan ng suntok na ito. Nang si Tang Wulan ay ipinako sa lupa, ang makulay na liwanag ay nawala. Ngunit sa sandaling ito, tahimik ang mga manunood.
Ang pagbabagong ito ay talagang napakabilis na dumarating, kahit na ang Extreme Daoluo powerhouses na nanonood ng labanan ay walang oras upang iligtas. Dahil ito ay napakabilis. Bukod dito, nang idiin ni Guyana ang kanyang kanang kamay sa dibdib ni Tang Wulan ngayon, hindi lamang nagyelo ang espasyo sa entablado ng kompetisyon, ngunit maging ang buong espasyo ng stadium ay tila huminto saglit, kaya walang nakayanan. Itigil na ang eksenang ito. Ang espiritual na kaharian ni Silver Dragon Princess Guyana, nakaharang ang espasyo. Ang kanyang purple na mga mata ay nahihilo at siya ay nasuspine sa himpapawid, nakatingin kay Tang Wulan na nakahandusay sa lupa na may dumudugo mula sa kanyang ilong at bibig, at nanginginig pa rin ang kanyang katawan, sinabi niyang blanko, talo ka. Manalo ka sa akin, hindi ka kwalipikadong kunin ako. Habang nagsasalita, winawagayway niya ang kanyang kanang kamay, at isang makulay na liwanag ang tumawid, tulad ng pagwawalis ng basura, direktang winalis si Tang Wulan palabas ng platform ng kompetisyon. Ikaw, halos tumalon ang Shrek 6 Monsters, malapit nang sumugod sa entablado. Ngunit sa oras na ito, isang grupo ng makapangyarihang mga figure ang bumaba mula sa langit at dumaong sa paligid ng yugto ng kompetisyon. Lahat sila ay nakasuot ng mga costume na Spirit Tower, parehong bata at matanda, ngunit lahat ay naglabas ng napakalakas na aura. Lalo na ang isang figure na may silver halo sa buong Guyana ay nahulog sa tabi ni Guyana. Sa kanyang paligid, umalangaw-ngaw ang isang malalim na dagandong ng dragon, ang kanyang buhok ay puti ngunit ang kanyang mukha ay parang binata, ngunit ang kanyang mga mata ay naging lubhang malalim. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga kinatatayuan, at mahinang nagsabi, sa paligsahan sa martial arts, ang tagumpay o pagkatalo ang nagdedetermina ng lahat. Kung sino man ang nanggugulo, patayin siya. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit nang lumitaw ang boses na ito, ang lahat sa audience, maging ang buong Mingdo, ay umalangaw-ngaw. Itinuon ni Guyana ang kanyang mga mata sa entablado ng kompetisyon, ngunit sa halip na tumingin kay Tang Wulan na malubhang nasugatan ng kanyang mga kaibigan, si Lan Fuzzy iyon. Sa ilalim ng korona ni Lan Fuzzy, tinatanggap ko ang iyong regalo. Salamat sa iyong pagmamahal. Pagkatapos sabihin ito, ang mga silver wings ni Guyana ay pumapapak at yumanig sa kanyang katawan. Sa gitna ng kislap ng pilak na liwanag, nawala si Hong Fei, nag-iwan lamang ng silver halo ripple sa hangin. Ang puting buhok na lalaki na nakatayo sa gitna ng platform ng laro ay biglang itinadyakan ang kanyang kanang paa sa lupa, tanging isang mahinang dagandong ang narinig, at pagkatapos ay ang lahat ng kagamitan sa pagsasahimpapawid ng media sa venue ay biglang sumabog, live na pagsasahimpapawid, at iyon na. Dahil nandito na, lumabas na tayong lahat. Malamig na sabi ng matanda. Isang grupo ng mga figure ang bumaba mula sa langit, patungo sa direksyon ng platform ng kompetisyon. Eternal Dieting, hindi ko inaasahan na mabubuhay pa ang dati mong bagay. Isang matamis na boses ang tumunog, at sa apat na figure na nahulog mula sa langit, ang una ay nahulog sa puting buhok na lalaki na siya ay naging Eternal Dieting. Hindi kalayuan sa harap mo. Ikaw kasi. Nang makita siya, nagbago rin ang mukha ni Chenggu Daitang, hindi ka pa babuhay. Hindi ako pinatay ng mga kasuklam-suklam ninyong tao, syempre buhay pa ako. Ang may-ari ng kaaya-ayang boses ay isang matandang babae na mukhang namamatay na hangin, na may tungkod sa kanyang kamay, ngunit mayroon siyang isang pares ng partikular na maliwanag na mga mata. Ang mainstay ng Shrek Academy ngayon, Light and Dark Daoluo Long Yeo. At kasama niya ang walang awa na Daoluo Kaudezi, Amorous Daoluo Zhangzin, at Holy Spirit Daoluo Yali. Mula sa Tang Sect at Shrek Academy, ang apat na Ultimate Fighting Luo Kize. Long Yeo, nandito ka ngayon para manggulo. Pero huwag mong kalimutan, ito si Mingdo. Kahit hindi mo matulungan ang apat, huwag mo nang pakialaman si Tang Sect at Shrek. Malamig na sabi ni Ting. Haha, kung gayon gusto kong makita, kung gaano karaming mga tao ang handang tumulong sa mga gangster. Sa sandaling ito, ang mga pagsabog ng dagandong ay tumunog, at sa kalangitan, hindi ko alam kung kailan, isang malaking bilang ng mga mecha ang lumilipad sa mga grupo. Sa mga mecha na ito, wala kahit isang yellow level na mecha, at least ito ay isang purple level na mecha, at mayroon ding mga black level na mecha. Ang mas nakakatakot ay mayroong kasing dami ng 3 pulang mecha. Kasama nila, mayroong higit sa 50 malalakas na lalaki na nakasuot ng hindi bababa sa 2 karakter na armor ng labanan, at marami sa kanila ay 3 karakter na battle armor masters. May malinaw na marka sa sandata ng labanan ng mga master armor na ito, nakabilang sa marka ng templo ng digmaan. Iyon ang rune ng isang krus, kalasag at espada. Narito na ang powerhouse ng Temple of War. Biglang naging tense ang atmosphere ng buong Mingdu Stadium. Bagamat may 4 na Extreme Daoluo na nakaupo rito sina Tang Sect at Shrek, sa sandaling ito, tila limitado at payat pa rin sila. Ang Tang Sect ay isang taksil na organisasyon, Long Yeo, kayong mga taga-Shrek ay maaaring pumunta, ngunit ang mga taong Tang Sect ay hindi makakapunta. Ngayong narito silang lahat, ito ay nagkataong naubos ngayon. Walang pakialam na ngumiti si Kaudezi, walang hanggan, ilang taon na kitang hindi nakikita, at napakamayabang mo pa rin. Noon, hindi ko alam kung sino ang natangay ng ngipin ni Brother Yunming. Siguro kung masakit.
Matapos malantad ang kanyang mga peklat, ang ekspresyon ng mukha ni Chenggu Daiteng ay biglang nabaling, Kao Dezi, wala na si Yunming, at ang mundo ay narito ngayon. Gusto kong makita kung paano ka umalis. Kumislap ang figure, pumasok si Chenggu Dongfeng sa arena, bumagsak sa tabi ni Chenggu Daiting, magalang na sinabi, Ama. Malamig na bamantong hininga si Eternal Daiting, ganyan ang komedya, ngunit hayaan ang matanda na matapos, kwalipikado ka pa ba bilang master ng tore? Sa gitna ng Mingdu Stadium, mayroong 6 na matinding dawluo sa oras na ito. Ang dami ng beses na lumitaw ang isang napakalaking okasyon sa buong kontinente ay napakabihirang. Ang banal na espiritong si Daoluo ay walang pakialam sa kanilang paghaharap, ang kanyang anyo ay kumikislap, at siya ay nakarating na sa entablado at lumapit sa tabi ni Tangulan. Sa sandaling ito, mariing ipinikit ni Tangulan ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay parang gintong papel. Bagamat walang mga sugat sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga sa buong katawan ay napaka-unstable. Itinaas ni Yali ang kanyang kamay para idiin sa kanyang dibdib, at bumuhos ang malambot na banal na liwanag, naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Maya-maya, sumilay sa kanyang mga mata ang pagtataka, at binawi niya ang kanyang kanang kamay. Pagpapaliwanag sa 6 na halimaw ng Shrek, alagaan mo siyang mabuti, wala kang pakialam sa iba. Pagkatapos sabihin ito, bumalik siya sa yugto ng kompetisyon at bumalik sa Long Yeo. Isang hakbang pasulong si Long Yeo, sa halip na tumingin sa Eternal Palace na nasa harapan niya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mga makapal na mecha at battle armor master sa hangin, at biglang nagsalita ng malakas, Shrek Spirit, naaalala mo ba? Ang Shrek Academy ay tumatanggap lamang ng mga halimaw, hindi ordinaryong tao. Biglang tumunog ang tugon, siguradong hindi isang boses, kundi libu-libong boses. Sa auditorium, isang grupo ng mga silhouette ang tumaas sa langit, at ang bawat silhouette ay sumisikat ng liwanag, na agad na nagiging armor ng labanan, na sumasakop sa buong katawan. Ito ang oras sa pagitan ng paghinga. Sa 100,000 na mga manunood, hindi bababa sa higit sa 500 mga numero ang tumaas sa hangin. Ang bawat isa ay hindi bababa sa 1-2 character battle armor master. Ang mas nakakatakot ay ang mid-air ay dumating na sa mga powerhouse na kabilang sa Temple of War at Federation, at isang mecha at isang battle armor master ang bumaba mula sa langit. Ako ay mula sa Shrek. Kami ay mula sa Shrek. Mabuhay Shrek. Ang maayos na tunog, ang tsunami na bersyon ng Shanho ay pinaandar, kahit sa 30 pulang mecha, 2 sa kanila ang nahulog at nagsama-sama sa mga malalakas na lalaki na sumigaw ng mabuhay na Shrek. Mayroong hindi bababa sa libu-libong malalakas na tao na naruroon, sumisigaw ng parehong slogan, sumisigaw ng mabuhay si Shrek. Tumaas ang ulo ni Light at Dark Daoluo Dragon Yeo, laging nandyan si Shrek, at maluwalhati si Shrek sa piling mo. Palagi kang magiging maliliit na halimaw na pipiliin ni Shrek. Shrek Academy ay palaging magiging tahanan mo. Mabuhay Shrek, mabuhay. Ang tugon ay isang walang kapantay na takot. Pangit na ang mukha ni Daiting noon pa man, parang may tumutulo na tubig. Shrek, 20,000 taon ng pagulan, ay walang alinlangan na maliwanag sa sandaling ito, ang tunog ay nagtagal, puno ng nakamamanghang pagkabigla. Ang 100,000 manunood sa eksena ay nakinig sa pangalan ni Shrek, na sumipol ng tsunami, at hindi maiwasang matuwa tungkol dito. Sina Light and Dark Daoluo Long Yeo ay sumulyap ng masama kay Daiting father and son, at malamig na ngumuso, ngayon ay aalis na tayo. Si Shrek at Tangmen ay aalis. Gusto kong makita kung sino ang makakapidyaw sa atin. Ang matandang babae na ito na tila nasa namamatay na taon ay maaari lamang ilarawan na nangingibabaw sa sandaling ito. Bakit ikaw? Isang mahinang buntong hininga ang narinig, at isang figure ang nahulog mula sa langit at lumapag sa hindi kalayuan sa harap ni Long Yeo. Siya ay matangkad at matibay, at ang kanyang hininga ay parang isang malalim na bilangguan, at siya nga ang Panginoon ng Templo ng Digmaan, si Hanhai Daoluo Chen Xinji. Gusto mo ba akong pigilan? Pagmamalaki ni Long Yeo sa kanya. Umiling si Chen Xinji, matanda na tayo, bakit mag-abala? Huwag mo akong pigilan, umalis ka na lang dito. Si Long Yeo ay hindi nagbigay ng anumang mukha kay Chen Xinji, at sa paningin ng lahat, itong Hanhai Daoluo, na noon pa man ay kilala sa kanyang pagiging dominante at katigasan, ay talagang umatras. Kuya Chen. Medyo sabik na bulalas ni Chenggu Daiteng. Mataimtim na sinabi ni Chen Xinji, hayaan mo sila. Sa sinabi niya, winagiwi niya ang kanyang kamay sa hangin. Lahat sila ay kabilang sa Temple of War God, at agad na tinanggap ang kanilang mga sandata at lumipad sa mas mataas na lugar. Si Long Yeo ay humakbang pasulong, at ang banal na espiritu na si Daoluo, ang walang awa na si Daoluo, at ang amorous na si Daoluo ay sumunod sa kanyang likuran, at pagkatapos ay lumakad palayo sa mga mata ng publiko. Mahigpit na sumunod sina Tang Sect at Shrek, na iniwan ang Mingdu Stadium sa makapangyarihang paraan. Brother Chen, ito si Mingdo, at ang Tang Sect ay isang treason organization. Hindi ka natatakot sa federal impeachment kung gagawin mo ito. Galit na sabi ni Chenggu Daiding. Malamig na tiningnan siya ni Chen Xinji, ang ating God of War Temple, higit sa 1/3 ng mga nagtapos sa Shrek Academy, ay may kinalaman sa Shrek Academy, kalahati sa kanila. Gusto mo bang gumawa ng galit sa publiko?
Natigilan sandali si Eternal Daiting. Malamig na sinabi ni Chen Xinje, kung talagang napaka-aktibo ni Shrek, sa palagay mo ba ay maaaring umiral ang Shrek City sa loob ng 20,000 taon? Sa hinaharap, lumayo sa aming templo ng digmaan. Hindi kami isang bagay na magagamit mo. May kaugnayan ba ito sa banal na espiritu? Alam mo ito sa iyong puso. Pagkasabi nito ay bumangon siya, nawala sa isang kisap mata. Bastos! Galit na sigaw ni Chenggu Daitang, at ang buong game table ay bumagsak ng 3 talampakan sa isang iglap, ngunit kahit na sa kanyang quasi-god level cultivation base, walang magawa sa oras na ito. Ang mukha ni Chenggu Dongfeng ay lalong pangit, na parang may tumutulo na tubig. Bagaman ang sumunod na eksena ay hindi na i-broadcast ng buong federation, mayroong 100,000 viewers na nakasaksi ng lahat. Ito ay ganap na imposible kung ito ay hindi kumalat. Gayunpaman, pagkatapos itong kumalat, saan ilalagay ang mukha ng Spirit Spreading Pagoda? Natapos ang isang martial arts contest, sa wakas ay pinili ng Silver Dragon Princess na si Guyana si Lan Fuzzy. Sino ang makakaisip ng ganoong resulta? At ang Tang Sect at Shrek ay hayagang nagpakita sa mahalagang kaganapan ng Spirit Transmission Tower, at si Shrek ay tumayo kasama ng Tang Sect ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang pangunahing kaganapan na maaaring ganap na makaapekto sa sitwasyon ng buong kontinente. Nakakakilabot. Nang matino na si Tang Wulan, tahimik na siyang nakahiga sa kama. Hindi na ito ang Blacksmiths Association. Nagkaroon ng isang malaking kaganapan na yumanig sa mainland. Hindi na siya bagay na bumalik doon. Ngayon halos lahat nakatingin. Para naman sa mga tao ng Tang Sect at Shrek, sa napakaraming tao, hindi isang madaling gawain ang umalis kahit hiwa-hiwalay sila. Gising na. Naramdaman ni Exi ang pagbabago ng hininga ni Tang Wulan, at nagmamadaling pumunta sa tabi ng kama, tinitigan siya ng may pag-aalala. Boss, huwag kang malungkot. Gawin natin ito, Sai. Hindi niya alam kung paano hikayatin si Tang Wulan. Sa mata ng publiko, masyadong hindi katanggap-tanggap na barilin sa dibdib ng isang minamahal. Umupo si Tang Wulan at binigyan siya ng isang blankong tingin, hindi ko kailangan ng iyong aliw. Ha! Saglit na natigilan si Exi, at hindi sinasadyang itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang noo, boss, galit ka ba? Sinabi ni Tang Wulan sa isang inis na paraan, maaari mo bang asahan na mas mabuti ako? Bakit ako galit na galit? Nanlaki ang mga mata ni Exi at sinabing, ganyan si Goyo sa iyo, hindi ka ba nalulungkot? Hindi kaya lumayo ka na sa pag-ibig. Dai Yuner. Sino pa? Sinabi ni Tang Wulan, halika, gamitin ang iyong imahinasyon sa paglilinang. Ayos lang ako, paano ang lahat? Ano ang iyong ginagawa? Walang kamalay-malay na sinabi ni Exi, nasa Mingdu pa tayo. Sabi ni Kuya Long, aalis tayo pagkagising mo. Boss, okay ka lang ba? Umiling si Tang Wulan at sinabing, okay lang ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang susunod na nangyari. Tumingin si Exi sa kanya ng may kainahinala, at maikling ikinwento ang lahat ng nangyari mamaya. Hindi mo alam, I was so passionate that time, this is Shrek. Hindi alam kung gaano kakulit ang mukha ng sinaunang Daitang, at ang sinaunang Dongfeng, haha, iniisip ko, hindi ko kaya, hindi uubra. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan. Ito ay katulad ng inaasahan. Ginawa ni Tang Sect at Shrek ang tunog na dapat ay mayroon sila. Ang tanging pagkukulang ay hindi niya maalis si Guyana. Hindi ba siya malungkot? Siyempre imposibleng hindi man lang malungkot, pero sa kabuuan, kaya pa rin niya itong tanggapin. Ang pinili ni Guyana ay talagang hindi sumunod sa kanya, at nabigo pa rin siyang kumbonsihin siya. Kung tungkol sa mga sugat sa katawan, wala talaga. Mukhang napaka-tragic. Sa katunayan, ang huling dalawang pag-atake ni Guyana ay umaksyon sa kanyang battle armor. Ang enerhiyang nakapaloob sa mga makukulay na elemento, tanging kapangyarihan ng batas ang bumuhos sa kanyang katawan, at siya ang elemental thunder tribulations na kanilang tiniis ay dumaan sa kakaibang pagbabago sa isa't isa. Sa paggising, ang kanyang pag-unawa sa batas ng mga elemento ay may higit sa isang antas ng kalaliman. Bilang karagdagan, si Guyana ay nakasuot ng isang gintong damit, kahit na wala siyang salita ng pagiging malapit mula sa simula hanggang sa katapusan, ngunit sa aktwal na mga aksyon, marami ang napatunayan. Lalo na nang ang huling palad ay idiniin sa dibdib ni Tang Wulan, tanging si Tang Wulan lamang ang nakakakita sa sandaling naharang ang espasyo, nakikita ang kanyang isip, sa kanyang puso, tanging ang kanyang sarili. Iyan ay isang uri ng pag-iisip na ipinapasa sa pamamagitan ng espiritual na paghahalo. Bagamat saglit lang, hindi ito malilimutan. Ang mood ni Tang Wulan ay komplikado. Unti-unti niyang naiintindihan na ang dahilan ng pagtanggi ni Guyana na sundan siya ay hindi dahil sa hindi siya sapat na lakas, kundi dahil mayroon siyang layunin. Ang layuning ito ay malinaw na tungkol sa Spirit Spreading Pagoda, maaari pa nga niyang hulaan ang ilan sa mga ito ngayon, ngunit ang kinakaharap niya ngayon ay isang medyo mahirap na pagpipilian. Ang pinaka-inaalala niya ay walang iba, kundi ang kaligtasan ni Guyana. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nakatayo rin sa mainland sa loob ng libu-libong taon, at ang background nito ay napakalalim.
Katulad ng walang hanggang emperador na lumitaw sa pagkakataong ito, siya ay isang maladyos na antas na powerhouse, at ang kanyang lakas ay malamang na hindi mas mababa sa pagkakaroon ng Hanhai Daoluo Chenzinji. Siya ay nag-iisa sa harapan ng maraming malalakas na lalaki, at kung ang isa ay hindi mabuti, magkakaroon ng salot ng kamatayan. Higit pa rito, mayroon pa ring Chenggu Zhangting na iyon. Hindi masyadong maganda ang mood ni Tang Wulan nang maisip niya ang karibal na iyon sa pag-ibig. Kahit na ito ay isang virtual na ahas, hindi niya gustong makasama si Guyana sa taong iyon. Bukod dito, mayroon talagang isa pang bagay na pinakainaalala niya, iyon ay, kung ang kalaban lang ni Guyana ay ang Spirit Spreading Pagoda, o may iba pang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, minsan niyang sinabi sa kanya, kung ang kanyang kalaban ay ang buong mundo, paano niya pipiliin? Sa makatuwid, ang mood ni Tang Wulan sa oras na ito ay hindi nalulumbay, ngunit komplikado at lubhang komplikado. Masyadong mapilit si Guyana, hindi madaling akitin siya at ilayo siya. Bagamat ipinakita niya sa kanya kung ano ang gusto niya, buong-buo rin niyang sinabi sa kanya kung ano ang determinado niya sa kanyang mga aksyon. Kaya naman lalong sumakit ang ulo ni Tang Wulan. Kung paano haharapin ang bagay na ito ay palaging kasalungat sa kanyang puso. Kasabay nito, nabigla pa rin siya, nabigla sa lakas ni Guyana. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang sariling lakas ay halos palaging napabuti, lalo na sa huling 2 taon, pagkatapos ng ilang malalaking binyag, ang kanyang cultivation base ay nasira sa Title Daoluo, at nakipaglaban siya sa makapangyarihang Star Luo Empire sa labanan ng 5 Diyos, sa dagat. Nabinyagan ni Thunder, siya ay na-promote sa Tianduan at naging isang henerasyon ng mga dalubhasang manggagawa. Sa bawat oras na siya ay na-promote, ang kanyang kabuuang lakas ay lumukso ng isang malaking margin. Hindi kalabisan na sabihin na ngayon siya ay maituturing na karapat-dapat na Sect Master, ang Sea God Pavilion Master ng Shrek Academy. Gayunpaman, nang kaharap si Guyana noong araw na iyon, talagang nag-aaway sila sa simula. Ang naramdaman ni Tang Wulan ay isang ganap na pagsupil. Ang lakas ni Guyana ay napakalakas, at ang kanyang kontrol sa iba't ibang elemento ay nagbigay daan sa kanyang mga pabor sa eroplano na nawalan ng pabor sa eroplano. Ang buong labanan ay pinigilan. Bagamat may dahilan kung bakit siya ay medyo napigilan at hindi ganap na gumanap, ngunit higit sa lahat, malakas si Guyana. Lalo na sa huling 2 pag-atake, ang kapangyarihang pinalabas ni Guyana ay hindi lamang horror, ngunit ang mas nakakagulat ay ang sobrang tumpak na kontrol. Ang 2 pag-atakeng iyon ay talagang may posibilidad na mapatay siya, kung hindi, imposibleng mabaigo itong makita sa mga mata nina Emperor Daiding at Dongfeng. Kahit si Long Lao ay naisip na si Tang Wulan ay tinamaan ng husto, pati na ang iba. Dahil kayang kontrolin ang kapangyarihan sa ganoong banayad na antas, tinanong ni Tang Wulan ang kanyang sarili na hindi niya ito magagawa. Ito ang tunay na agwat. Sa madaling salita, ang espiritual na paglilinang ni Guyana ay dapat na mas mataas sa kanya, at maaaring higit pa ito sa kanya ng marami. Siya rin ay bumubuti, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Sa paghusga mula sa paghatol sa labanang iyon, halos sigurado si Tang Wulan na si Guyana ay mayroon ng antas ng lakas na hindi mas mababa kaysa sa isang bagong antas ng limit Daoluo. Ang may akda. Ito ay ilang taon lamang. Napakabilis ng kanyang paglaki, para sabihin, ang kapwa Chenggu Zhangting ay nasa harap ni Guyana at hindi man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos. Iyon ang tunay na lakas. Ang espiritual na paglilinang ni Tang Wulan ay isa ng espiritual na kaharian na may antas ng pagkonkreto ng pag-iisip, ngunit sa kanyang pangunawa, ang espiritual na paglilinang ni Guyana ay kasing lalim ng isang bilangguan, at hindi niya ito makita. Sa marginal, anong level ito? Natatakot ako na ito na ang rurok ng espiritual na kaharian. Kahit na ang isang malakas na tao sa antas ng quasi-god ay hindi kinakailangang magkaroon ng napakalakas na espiritual na cultivation base. Napakalakas na niya, nagkukunwaring pinuprotektahan pa rin siya, at kahit kampante dahil sa sarili niyang lakas, maraming direksyon para magtrabaho siya ng gusto, at kailangan niyang magpakatatag. Unti-unting umayos ang kanyang isip at pag-iisip. Ang kanyang isip ay nasubak sa hindi mabilang na mga bagay. Mabilis niyang pinigilan ang mga negatibong emosyon at inilipat ang kanyang atensyon sa kanyang sariling pagpapabuti. Ang lakas ay ang pundasyon ng lahat. Sa hinaharap, anuman ang mangyari, kailangan niyang magkaroon ng sapat na lakas, kahit isa man lang nahihigit kay Guyana. Kung mayroon siyang sapat na lakas, matutulungan niya siya, Muling naging malinaw ang puso, bumangon si Tang Wulan sa kama at sinilip ang lugar kung saan siya nakatira. Tila isa itong residential house, na napaka-ordinaryo pero napakalinis din. Ang kama ay may mahinang amoy ng sikat ng araw, tuyo at magandang amoy. Pumunta ako sa bintana at binuksan ang kurtina para tumingin sa labas. Parang tahimik ang lahat sa labas na parang walang nangyari. Ngunit naramdaman ni Tang Wulan na ang mga bundok at ulan ay paparating na at ang hangin ay nasa buong gusali. Ang huling resulta ng martial arts contest na ito ay tiyak na mayayanig ang buong kontinente. Nagsanib puwersa ang Tang Sect at Shrek Academy sa unang pagkakataon para gumawa ng malakas na boses. Ang epekto ay kahanga-hanga at nakakagulat. Bagamat hindi ito idinetalye ni XCXC ngayon, naiisip niya kung gaano ka-impluwensya ang insidenteng ito.
Katumbas ito ng Shrek Academy at Tang Sect na nagtutulungan para pilitin ang spirit transfer ng pagoda, at hindi nito binibigyang mukha ang Federation. Ang pinaka-nakakatakot ay ang impluwensyang ipinakita ng Shrek Academy, at maging ang Temple of War God ay hindi tumayo sa panig ng spirit spread ng pagoda. Ang Tang Sect at Shrek Academy ay nagdagdag ng hanggang 4 na extreme Daoluo, hindi pa banggitin kung gaano karaming makapangyarihan ang dumating ng palihim. Dahil nawasak ang Shrek City, ito ang unang pagkakataon na sumulong ang Tang Sect at Shrek Academy. Malinaw, ang Shrek, na itinayong muli, ay puno pa rin ng mga pundasyon. Ang lakas ng 4 na Ultimate Daoluo ay sapat na para masuportahan ito ng anumang puwersa. Matakot. Sa pagkakataong ito ang paligsahan ng martial arts sa Spirit Passing Pagoda ay ganap na gulo, at ang tanging maliwanag na lugar ay malamang na ang Silver Dragon Princess na si Guyana ay natalo si Tang Wulan, ang master ng Tang Sect. Gayunpaman, kahit anong tingin mo dito, ang labanan ay parang umiibig at nagpapatayan. Nagustuhan ng Tang Sect Master si Princess Silver Dragon, at mula sa mga palitan, makikita na ang dalawa ay malamang na magkamag-anak noon, kung hindi ay hindi nila sasabihin iyon. Kung biglang pumasok ang Daoluo Continent sa isang panahon kung saan ang mga paksa ay lumilipad lahat sa kalangitan ng walang babala. Maging ang mga taong naninirahan sa malalayong lugar ay tatalakayin ang mga komplikadong ugnayan ng mga dakilang lakas na ito. Paano? Itinulak ni Amorous Daoluo. Miyansaya. Lumingon si Tang Wulan at magalang na nagsabi, okay lang ako. Tiningnan siya ni Zhang Xin ng malalim, okay lang ba talaga? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, huminga ng mahina, at nagsabi, mapagmahal na puot mula noong sinaunang panahon. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang ngumiti, Miyansaya, ayaw mong ipakita sa akin ang iyong kaharian, tama. Sinabi ni Zhang Xin, mukhang ayos ka lang. Hindi kaya nakipag-unawaan ka sa babaeng iyon. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan, matanda pa rin si Jiang at maanghang, ngunit mula sa kanyang ugali, nakita na ng isang ito ang clue. Tama. Baka hindi. Hindi alam ni Tang Wulan kung paano sasagutin ang tanong ni Amorous Daoluo. Sumimangot si Zhang Xin at sinabing, hindi madali ang babaeng iyon. Ang lakas na ipinakita niya noong araw na iyon ay nagulat sa ating lahat. Akala ko sapat na ang halimaw mo, ngunit hindi ko inaasahan na nilinang ito ng iyong Shrek Academy. Isang munting halimaw na hindi mas mababa sa iyo. Sinabi ni Old Long na ang kanyang mental power ay nalampasan nating lahat. Nagulat si Tang Wulan, kahit ang matandang si Long. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Zhang Xin. Masasabing si Light and Dark Daoluo Longyeo ang pinakamalakas sa 4 na Ultimate Daoluo ng Tang Sect at Shrek Academy sa kasalukuyan, at malamang na mas mahusay ito ng bahagya kaysa sa Ruthless Daoluo. Kahit si Elder Long ay inisip na ang kanyang espiritual na paglilinang ay mas mababa kaysa kay Guyana. May isip kung gaano kalakas ang mental power ni Guyana ngayon. Same time na sinabi ni Zhang Xin, isa ba siyang ambisyosong babae? Umiling si Tang Wulan, hindi, naniniwala akong hindi siya ganoong uri ng tao. Tumingin ng malalim si Zhang Xin kay Tang Wulan, mukhang may alam ka na tungkol sa kanya. Bamantong hininga si Tang Wulan, hulaan ko lang ang maraming bagay, at hindi ko masabi ng tiyak. Ngunit kahit papaano, nakakasigurado ako na ang relasyon sa pagitan niya at ng Spirit Transmission Tower ay hindi nangangahulugang magkatugma, at maaaring maging palaban. Sinabi ni Zhang Xin, tungkol sa kanya, kailangan mo pa ring hawakan ito ng maayos. Walang limitasyon ang potensyal ng babae. Mahirap sabihin kung saan ang mga tagumpay sa hinaharap. Bata ka pa. Kung kaya mong hayaang bumalik siya sa iyo sa damdamin, ito ay pinakamahusay. Oo, kung hindi, dapat kang maging handa sa pag-iisip. Isang araw sa hinaharap, maaaring ikaw ang pinakadirektang kalaban na makakabangga. Tumanggo si Tang Wulan, naiintindihan ko. Sinabi ni Zhang Xin, okay, huwag muna natin siyang pag-usapan. Pagkatapos ng paligsahan sa martial arts, medyo magulo ang kasalukuyang sitwasyon. Muling iminungkahi ng mga parliamentary doves na linawin ang pagkakakilanlan ng ating Tridor na organisasyon ng Tang Sect, na sinalubong ng matinding pagsalungat mula sa mga lawin na pinamumunuan ng Spirit Spread ng Pagoda. Ngunit ang sitwasyon ay higit na mas maganda sa ganitong sitwasyon. Sa panig ng mga kalapati, kahit na sila ay mahina pa, sila ay mas mahusay kaysa sa dati. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, ano sila? Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, siguradong mabigla sa buong kontinente ang impluwensya ni Shrek. Halos lahat ng neutral at dovish na MP ay nagpahayag ng kanilang suporta. Ito ang nak-contact na namin. Bukod dito, kahit ilang malalaking lawin na sigay ay nagpahayag din ng kanyang suporta para sa muling pagtatayo ng kolehiyo. Lawin. Mukhang nagulat si Tang Wulan. Halata na ang mga neutral at kalapati ay umalalay dito. Sa orihinal, ang Shrek Academy ay ang ganap na pinuno ng mga neutral. Dahil binomba ang akademya, naroon kaagad ang mga neutral nitong mga nakaraang taon. Ang takbo ng pagbaba. Now that Shrek Academy is rebuilding, through this incident, of course they have to show their support, especially when the martial arts contest was so loud that day. Ngunit hindi inaasahan ni Tang Wulan na kahit ang mga lawin ay susuportahan ito.
Ang unang nagpahayag ng suporta para sa muling pagtatayo ng Shrek Academy ay ang Southern Legion. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhang Xin. Ang commander ng Southern Army Corps, hindi ba lolo ni Lezengyo? Patriarch ng banal na anghel na pamilya. Ang kanyang suporta ay nangangahulugan din ng suporta ng buong Holy Angel family at ng buong Southern Legion. Ang Southern Army Corps ay masasabing ang pinakakonsentrado sa mga pangunahing legion ng Federation. Ang pamilya ng banal na anghel ay nasa negosyo sa loob ng libu-libong taon at ganap na nakabaon. Ang Federation ay hindi nangangahas na madaling ilipat ang mga posisyon ng militar ng Southern Army. Sa cultivation base at status ni Angel Daoluo Lezengan, hindi niya kailanman susuportahan si Shrek dahil sa Lezengyo. Ito ay dahil sa sapat na impluensya ni Shrek at sa hinaharap na relasyon sa Holy Angel family. At ang Southern Army ay may halos ikapitong bahagi ng lakas ng buong hukbong federal. Ang suportang ito ay tiyak na maituturing na ganap na mahalaga. Nariyan din ang suporta ng Blood God Legion. Lalong tumindi ang ngiti sa mukha ni Zhang Xin. Si Mirror Daoluo Zhanghuanian ay isa ng Extreme Daoluo level powerhouse, kahit na wala siya sa regular na sequence ng militar, ngunit sa mga tuntunin ng combat effectiveness, sinong legion ang maglalakas loob na ikumpara sa Blood God Legion? Dahil lang sa gusto nilang garrison ang channel ng Abyss Plain, ang suportang ito ay higit pa sa isang saloobin. Ang suporta ng dalawang pinuno ng militar sa antas ng Extreme Daoluo ay tiyak na maituturing na mga heavyweight. Ang pinakamahalagang bagay ay, ang ngiti ni Zhang Xin ay nagbago ng kaunti ng mapanukso. Ano ang mas mahalaga kaysa sa suporta ng Southern Legion at ng Blood God Legion? Napatingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka. Ito ay ang suporta ng Temple of War. Nang sabihin ni Zhang Xin ang mga salitang ito, maging si Tang Wulan ay nakaramdam ng pagkagulat. Bilang pangunahing puwersa ng federal na pamahalaan, ang Temple of War ay aktwal na nagpahayag ng suporta nito para sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. Ito ay halos walang pinagkaiba sa federal na suporta mismo. Paano ito posible? Siyempre, ayaw ng Federation na makitang mabawi ang kinang ng Shrek Academy, kung hindi sana ito nakipagsanib puwersa sa Spirit Spreading Pagoda noong una. Napakadali bang nakawin ang God-killing Grade Fixed Soul Guidance Cannonball? Walang problema sa loob ng Federation, at hindi maniniwala si Tang Wulan kung papatayin niya si Tang Wulan. Ngunit ngayon ang Templo ng Digmaan ay pampublikong nagpahayag ng suporta nito para sa muling pagtatayo ng Shrek Academy, na talagang sobrang bigat, na nangangahulugan na ang mga bagay ay lumampas sa kontrol ng Spirit Transmission Tower, at kahit nalampas sa kontrol ng Federation. Mula sa ekspresyon ni Zhang Xin, nakikita rin ni Tang Wulan ang ilang mga pahiwatig, may kaugnayan ito kay Long Lao. Ngumiti si Zhang Xin, bagaman maraming tao ang may kaugnayan kay Shrek sa Temple of War, kahit higit sa 1/3 ng mga tao ang nagtapos sa Shrek, syempre ang taong iyon ang talagang gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Kung wala ang kanyang suporta, saan ito napakadali? Mukhang determinado na siya sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa, ang emosyonal na pagkakasalubong ng nakatatandang henerasyon ay talagang komplikado. Syempre, pinag-uusapan ni Zhang Xin ang kontemporaryong Palace Master ng God of War, si Hanhai Daoluo Chenzinji, isa sa mga lawin. Siya ang pinakamalakas na tao sa panig ng federal na pamahalaan. Ang Templo ng Digmaan ay pinamamahalaan niya ng higit sa 50 taon, at ito ay ganap na nakatanim. Sa posisyong militar, Mingjing Daoluo man o Angel Daoluo, nasa ilalim pa rin niya sila. Ang pahayag ni Chen Xinji ay karaniwang nangangahulugan na walang pagtutol sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. Kahit na ito ay ang Spirit Pagoda, hindi siya maglakas loob na saktan ang malaking taong ito na kumokontrol sa halos lahat ng titled Daoluo level powerhouses na direktang nasa ilalim ng kontrol ng Federation. Sa suporta ng Hanhai Daoluo, masasabing ang lahat ay umuunlad sa pinakamahusay na direksyon, bagaman ang Tang Sect ay hindi pa naaayos. Ngunit kapag nakumpleto na ang muling pagtatayo ni Shrek at nasa tamang landas na ito, ibabalik din ito ang Tang Sect. Kabilang sa mga plano ng muling itinayong Shrek Academy, ang isang bahagi ay nakatuon sa Tang Sect. Ito ay talagang isang magandang bagay. Ang muling pagtatayo ni Shrek ay maaaring makarating sa tamang landas. Sabi ni Tang Wulan na may pagkasabik. Tumango si Zhang Xin at nagsabi, may isa pang magandang balita. Ang Super Energy Concentrated Soul Guided Array Defense System na binuo ng Tang Sect sa loob ng mahigit 100 taon ay malapit nang matapos ang pag-unlad nito. Narinig ni Tang Wulan si Zhang Xin na nagsalita tungkol sa sistemang ito, na tiyak na produkto ng pinakamataas na teknolohiya sa mainland ngayon. Ang unang pananaliksik ay para sa Shrek City. Ito ay isang super defensive soul guide system. Sa madaling salita, kung ang sistema ng pagtatanggol na ito ay binuo at natapos ng mas maaga, walang sakuna sa Shrek City. Ito ay tiyak na matatawag na ultimate defense. Mahusay. Gaano katagal bago ito magamit? Apurahang tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Zhang Xin, hindi ganoon kabilas, at ang mga mapagkukunang kailangan ay napakalaki. Sa akumulasyon ng Tang Sect, aabutin ng hindi bababa sa 7 taon upang makumplito ang pangkalahatang Super Energy Concentrating Soul Guided Array Defense System na nakasentro sa Poseidon Lake. At saka,
Imposible ang pagpapabuti ng iba't ibang kagamitan sa loob ng wala pang 10 taon. Bukod dito, ang hindi bababa sa 1/4 hanggang kalahating mapagkukunan ng Tang sect ay mauubos. Si Tang Wulan ay hindi nakaimik, ito ay ang akumulasyon ng 20,000 taon sa Tang sect. Ito ay tumatagal ng higit sa 1/4 upang makumplito ang system na ito, na maaari lamang ilarawan bilang horror. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, pero sulit ito. Tang sect man o Shrek, kailangang may matatag na likuran. Huwag bigyan ng pagkakataon ng sinuman na samantalahin ito. Tumango si Tang Wulan, ngayon na ang mainland ay kakaunti na sa mga mapagkukunan, ito ay talagang isang malaking problema. Sinabi ni Zhang Xin, pagkatapos makumplito ang sistemang ito, ang lahat ng kakayahan sa pagsasaliksik ng Tang sect ay bubuo sa dalawang direksyon, ang isa ay ang pagpapanumbalik ng kapaligiran, at ang isa ay ang paggalugad sa kalawakan. Umaasa kami na sa pamamagitan ng aming mga pagsusumikap, maaari naming mahanap ang hinaharap para sa Dao Luoxing. Ngayon, ito ay isang espesyal na panahon. Ikaw, ang Tang Sect Master, tumutok sa labas ng mundo. Sekta, at mas marami kang dapat alalahanin noon. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, sa ilalim ng miyan, huwag mo akong ibigay. Mas marami kang magagawa. Ngumiti si Zhang Xin at sinabing, huwag mo nang isipin iyon. Ilang taon na kami ni Old Cow. Sa inyong mga kabataan dito, dapat din nating isipin ang tungkol sa Qingfu. Gayunpaman, may mga bagay na kailangang gawin muna. Kamakailan ay naging tayo medyo kakaiba ang pakiramdam. Ang banal na espiritu ay hindi kumikibo sa mahabang panahon. Sa kanilang ugali, ito ay napaka-abnormal. Mula nang ibalik ang Holy Spirit Church, nagpatuloy ang iba't ibang mga aktibidad sa sabotahe at kalamidad. Ngunit ang panahong ito ay talagang naglaho. Mula noong unang pagsalakay kay Tang Wulan, masasabing hindi na siya muling nagpakita. Sa martial arts contest ng Spirit Spreading Pagoda, ang Tang Sect at Shrek Academy ay orihinal na binantayan laban sa hitsura ng malakas na relihiyon ng banal na espiritu, ngunit mula sa simula hanggang sa wakas. Ngunit hindi sila nakatagpo. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan at sinabing, sa totoo lang, medyo masyadong tahimik. Sinabi ni Zhang Xin, si Xingluo at Dao Ling ay wala ring narinig mula sa kanila. Abnormal ang sitwasyong ito at kailangan nating gumawa ng higit pang paghahanda. Isa kang master craftsman ngayon. Dapat na mas maagang ilagay sa agenda ang 4-character battle armor, kung sa pamamagitan ng 4-character battle armor, at least you can be invincible. Oo. Tumango si Tang Wulan. Hindi lang siya, kundi ang 4-character battle armor ng kanyang mga kasama ay magsisimula na rin sa paghahanda. Ang tanging problema ay ang kanyang sariling 4-character battle armor ay hindi maitayo sa kasalukuyan, at ang mga kinakailangan sa kalidad ay masyadong mataas. Ngayon, medyo wala pa rin siyang kontrol sa kanyang kasalukuyang antas. Well, magpahinga ka muna. Aalis tayo ng maaga bukas. Kung gaano katahimik kapag dumating ka, ganoon din katahimik kapag umalis ka. Ang mga tao ng Tang Sect at Shrek ay tahimik na nagkalat sa iba't ibang mga channel. Sa katunayan, kahit para sa federal na pamahalaan, bagaman hindi pa rin nilayo ng parlamento na ituwid ang pangalan ng Tang Sect, hindi rin ito inaresto. This dumb laws, Xuanling Pagoda parang kumain na ng ganito. Nakasandal sa sofa sa VIP box ng Seoul Guidance High-Speed Rail Train, tumingin si Tang Wulan sa mga tanawing dumadaan sa labas ng bintana, at bihirang haborin ang sarili. Sa tapat niya, isinandal ni Xie ang kanyang ulo sa balikat ni Yuan Yahui, ngunit naitulak siya sa tabi ng pagkasuklam ni Yuan Yahui. Si Erming sa tabi ni Tang Wulan ay kumakain ng inihaw na manok na binili mula sa tren, kumakain ng masaya. Ang destinasyon ng kanilang paglalakbay ay syempre hindi para bumalik sa Shrek Academy, kundi sa tahanan ni Yuan Yahui. Tungkol sa sariling mga nakatagong panganib ni Yuan Yahui, mas mabuting lutisin ang mga ito ng mas maaga. Ang kasalukuyang cultivation base ng Yuan ay umabot na sa ika-8 ring. Bagamat ang kanyang fallen angel martial spirit ay walang gaanong impluwensya sa kanya kumpara sa kanyang ina sa orihinal dahil sa kambal na martial spirit, ang impluwensyang ito ay umiiral pa rin. Sinabi na ni Erming na maaari itong malutas, ngunit hindi alam ng pamilya ni Yuan Yahui ang tungkol dito. Ito ang pinakamagandang plano na kumpletuhin ito sa harap ng Yuan Zhenchen, para maging tama si Yuan Yahui sa pamilya. Pangalan. Kasabay nito, umaasa rin si Erming na makabalik para tanggapin ang kanyang mga kamag-anak. Ang iyong anak ay masikip, hindi ba? Tinitigan ni Erming si Xie. Ngumiti si Xie, hindi pwede. Senyor, kalahati na ako ng apprentice mo, at kalahati ng manugang ng mga supling. Kung hindi ako magsisikap, kailan pa ako magpapasa para sa iyo? Inikot ni Erming ang kanyang mga mata, wala ka talagang balat at walang mukha. Si Xie Zuda ay may lasa ng hindi nahihiya ngunit sa halip ay ipinagmamalaki. Sino ang asawa mo? Inilibot ni Yuan Yahui ang kanyang mga mata. Umubo si Xie, okay, hindi ko sasabihin. Huwag magpakita ng pagmamahal sa harap ng boss, para hindi siya ma-stimulate. Pinahihit ni Tang Wulan ang kanyang leeg at bahagyang ngumiti. Xie, narinig kong sinabi ni Senior Erming na marami kang pag-unlad kamakailan. For more videos, please like, share and subscribe.